Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 141. Natigilan si Sarah Lynn, baka sa mukha niya ang hindi makapaniwala. Paano ito magiging posible? Kamakailan lamang ay naging mas mabait si Lilibeth Polan kay Mark Orleans. Ilang araw lang ang nakalipas. Paano siya naging asawa niya? Paano ito naging napakabilis? What did you say? Teacher Polan is your wife. Ikaw. Mark, are you sick? Or do you take me for a toddler? Do you think she'll become your wife once you start her dating? Umiling si Sarah bilang hindi pagsang-ayon. Nasa isip pa rin niya ang ikalawang kalahati ng pangungusap. You think you're the big deal because you're rich. Teacher Polan isn't a gold digger. Nagawa mo lang siyang ligawan dahil marami kang pakulo at niloko mo siya. Kumunat ang noo ni Mark. Paanong hindi makapaniwala si Sarah na asawa niya si Lilibeth? Kung ipapaalam mo kay Teacher Polan na ginugulo mo siya, sa tingin mo pa rin ba siya ang magiging asawa mo? Isinasantibi mo ang pagiging asawa mo o girlfriend mo, hindi na niya gugustuhin maging guro mo. I didn't mess around with her. She's really my wife, sabi ni Mark. Bakit hindi siya pinaniwalaan ni Sarah? Okay, nasaan ang marriage certificate mo? Kung ipapakita mo sa akin ang marriage certificate mo, maniniwala ako sa'yo. Inilahad ni Sarah ang kanyang kamay. Hindi nakaimik si Mark. Wala silang marriage certificate ni Lilibeth. Simula nung naging sila. Mga bata, magkasama silang natutulog hanggang ngayon. Isa pa, minor de edad pa siya. Imposibleng magkaroon siya ng marriage certificate. Nang makitang tahimik si Mark, natuwa si Sarah. Isa talaga siyang mabang sinungaling, naisip niya sa sarili. Ayaw mo diba? Sinungaling ka. Galit na galit si Sarah habang iniisip na si Mark ang mayaman na nanloko sa kanya ng mga hubad niyang litrato. Kailangan mong malaman na hindi na kailangan para sa amin na magkaroon ng sertipiko ng kasal, paliwanag ni Mark. Matagal na silang dalawa na natutulog. Hindi ba siya itinuturing na asawa niya noon? Ibig mong sabihin wala? Umuso si Sarah, sanay ka na magsinungaling sa iba, di ba? Magsisinungaling ka na naman ba sa akin? Wala pang marriage certificate na tinatawag mong asawa. Lahat ng mayayaman mahilig kumilos ng ganito, di ba? Tawagan mo si Teacher Polan na iyong asawa para sa lahat ng gusto mo at tiyak na hindi ka niya papansinin. Bahala ka, ayaw na siyang kausapin ni Mark. Wala na siyang kwentang sabihin sa kanya kung hindi siya maniniwala. Kailangan ba niyang kalagkarin si Lilibeth dito para maniwala sila ni Sarah? Hindi na kailangan iyon. Masyadong nakakahiya kung gagawin niya iyon. Aminin mo, sinungaling ka. Kakabit mo lang kay Teacher Polan tapos ngayon sinasabi mong asawa mo siya. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang humahabol sa kanya? Humisi si Sarah. Ayaw siyang kausapin ni Mark. Sa kabila ng pagkakaroon ng maraming admirer, hindi tinanggap ni Lilibeth ang kanilang pag-amin, sapat na iyon para patunayan na hindi niya gusto ang mga taong iyon. Isa pa, masipag siya at mas gusto niyang gumastos ng sarili niyang pera. Kapag nalaman ni Teacher Polan na sinungaling ka, tiyak makikipaghiwalay siya sa'yo. Huwag mo na siyang isipin na asawa mo. Tumanggo si Sarah. She had already muttered in her heart, kapag nagalit ka sa'yo, mahihirapan ka. How dare you mess with the teacher? Kumunat ang noo ni Mark. Gusto nang umalis ni Sarah. Tumigil ka, tinaman siya ng tingin ni Mark. Napailing si Sarah saglit. Nakagat niya ang labi niya at tumalikod. Ano ba? Tama ba ako? Halatang mag-asawa lang kayong dalawa. Bakit mo siya tinatawag na asawa? I warn you, huwag mong sasabihin kahit kanino na asawa ko si Lilibeth. I've told you that Teacher Polan is not your wife. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Kahit kabit mo siya. Kapag alam niyang pinaglaruan mo siya, gagawin niya. Agad na nagpanik ang mukha ni Sarah bago niya natapos ang sasabihin dahil nilabas ni Mark ang phone niya at binuksan ang history ng chat nila. Nakita niya ang sariling larawan sa kanyang telepono. Pakituloy, tumingin si Mark sa kanya ng may pananakot. I won't say it. I won't. Nagmamadaling umiling si Sarah.
Hindi niya alam kung ano ang gagawin kung magpasya si Mark na ipakita sa lahat ang tahasang larawan niya. Isa pa, nakaramdam siya ng matinding kahihiyan na nakatayo lang sa harapan niya ngayon. Pagkatapos ng lahat, ipinakita niya sa kanya ang kanyang sariling mga hubad na larawan. Pakiramdam niya ay wala siyang suot sa harap niya ngayon. Sa pag-iisip nito, nagalit si Sarah. Basta may nakakaalam sa nangyari sa atin ngayon, ipapadala ko sa lahat ang mga litrato mo. Ngumiti si Mark. Siya ay isang piraso ng cake. Hindi ko gagawin. Sa sobrang takot ni Sarah ay namutla ang kanyang mukha. Ayaw na niyang tingnan si Mark. Handa na siyang bumalik sa classroom, ngunit napakagatlabi si Sarah at nauutal. Mark, can you delete these photos? Please, I beg you. Burahin mo. Titingnan ko lang sila kapag gusto ko, bakit ako? Palihim na sabi ni Mark bilang babala. Napakarami na niyang nakita sa kanila, kaya hindi na talaga siya interesadong tingnan muli ang mga ito. Pwede bang itigil mo na ang pagiging walang hiya mo? Napatitig si Sarah kay Mark. Well, how could you say that word when you were the one who sent me these photos? Diretsong sagot ni Mark. Ikaw. Gusto talaga siyang pag-alitan ni Sarah pero hindi siya nang ahas. Masyadong mayaman si Mark. Fine. Galit na tumalikod si Sarah para umalis pero tumigil siya. Mark, huwag mo na akong pahirapan. Bakit hindi na lang natin to kalimutan? Sasamahan kita buong gabi, kaya pakidilit ang mga litrato. Tinabi ko na ngang may asawa ako. Sa tingin mo ba gugustuhin kitang hawakan? Umiling si Mark. Bagamat napakaganda ni Sarah ngayon, hindi niya niloloko si Lilibeth kay Sarah. Tapos ka na ba? Hindi mo asawa si Teacher Sarah. Galit na galit si Sarah Lynn. Maya-maya lang ay nakarinig sila ng tunog ng high heels. Napansin ni Sarah si Lilibeth Polan na papalapit sa kanya. Hindi niya pa rin maintindihan kung bakit papayag ang isang magandang babae na dayin siya ni Mark. Naguguluhan si Sarah. Kung tutusin, sa puso niya, si Lilibeth ay perpekto, ang kanyang hitsura ay stellar at ang kanyang figure ay sumasabog. Siya ang kalaguyo ng mga pangarap ng maraming tao. Napakaraming pagpipilian ng gayong babae. Sa lahat ng taong mapipili niya, bakit si Mark? Mark, Sarah, anong ginagawa niyong dalawa dito? Oras na ng klase, bakit wala ka sa classroom? Lumapit si Lilibeth at sinabing. Wala po, teacher. Ibinaba ni Sarah ang ulo at tumalikod na para maglakad papasok ng classroom. Sumunod naman si Mark. Desidido siyang maging mas maingat sa tuwing makakasama niya si Lilibeth sa hinaharap. Sa kabilang banda, napansin ni Lilibeth na kakaiba ang itsura ni Sarah. Naguguluhan siya. Hindi ba si Sarah ang pinakamababa ang tingin kay Mark? Bakit takot na takot siya kay Mark ngayon? Mark, anong ginawa mo kay Sarah? Tanong ni Lilibeth. Umiling si Mark. Tiyak na hindi niya sasabihin sa kanya ang tungkol sa mga hubad na larawan ni Sarah sa kanyang telepono, tama ba? Kung gayon bakit medyo namumula ang kanyang mga mata? Pinubuli mo ba siya? Naghinala si Lilibeth na baka sinaktan siya ni Mark kapag hindi siya nakatiis sa pangungutya niya. Why would I? Wifey, pasok na tayo sa klase. Gusto ko talagang matuto. Umiling si Mark. Ibaba mo. Manipis ang mga pader. Natakot si Lilibeth. Kung narinig siya ng mga estudyante, mawawalan siya ng trabahong ito. Tumanggaw si Mark at nagmamadaling pumasok sa classroom. Napabuntong hininga si Lilibeth na sumunod sa kanya at bumulong, Hobby, huwag kang magalit. Tawagan mo na lang ako ng ganyan sa sasakyan o kapag tayo na lang. Lihim na natuwa si Mark. Ang kanyang boses ay nakakapreskong gaya ng hamog sa umaga. Pagkapasok niya sa classroom ay agad na naging mabagsik ang mukha ni Lilibeth habang nag-anunsyo, let's start. Sa pagtingin sa walang kamali-mali na si Lilibeth na abalang nagtuturo sa entablado, palihim na ngumuso si Sarah. Guru Polan, ano ang ginawa sa iyo ni Mark? Alam mo ba, sinabi lang ni Mark na asawa ka niya, pero inilantad ko siya. Paano mo siya magiging asawa? Habang iniisip niya iyon, muli niyang sinilip si Mark, sinungaling. Hindi kailanman maaaring maging asawa mo si Teacher Polan. Tigilan mo na ang panloloko sa sarili mo. Nang matapos ang klase, pumunta agad si Sarah sa opisina para hanapin si Lilibeth nang hindi napansin ni Mark. Medyo nagulat si Lilibeth. Pupunta ba si Sarah para magreklamo tungkol kay Mark? Teacher,
Ano ang tingin mo kay Mark? Out of the blue na tanong ni Sarah. He's fine. Bakit mo natanong? Nagsimula ng mag-impake si Lilibeth. Maaga siyang aalis dahil wala ng klase sa araw na iyon. Teacher, I'm telling you Mark has a girlfriend. Sumimangot si Lilibeth at nagtanong, sino ang nagsabi sa iyo niyan? I saw it. I run a shop in the plaza and I saw Mark together with Yolanda Lane, the campus beauty, bulong ni Sarah. Tumayo si Lilibeth. Tinabi sa kanya ni Mark na naroon siya para gumawa ng part-time na trabaho. Paano siya makakasama ni Yolanda? Teacher, nagsasabi po ako ng totoo. Malaking sinungaling si Mark at mahilig makipaglaro sa mga babae. Sarah. Bulong. Hindi niya alam kung bakit niya ito ginagawa. Ayaw lang niyang makitang may kasintahan si Mark. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Umiling si Lilibeth at pilit itong itinanggi. Totoo, nakita ko sila sa plaza. Posibleng may ginagawa silang dalawa sa opisina. Teacher, nakita ko talaga, sabi ni Sarah. Totoo naman di ba? Si Yolanda ay naging kasintahan ni Mark sa unang lugar, kaya malamang na pinaglalaroan siya ni Mark sa isang punto. Kung nasa opisina man siya o wala, ano ang pinagkaiba nito? Proud na proud si Sarah nang makita niya si Lilibeth na nagngangalit sa galit. Mark, isa kang malaking sinungaling. Kabanata 142. Lihim na nakaramdam ng pagmamalaki si Sarah Lynn. Akala niya, yan ang makukuha mo sa pakikipag-date kay teacher. Tinawag pa niyang asawa si Lilibeth Polan. Yung walang hiyang lalaki. Ngayon, mas imposible para sa kanya na payagan siya. Nakita niyang galit na galit si Lilibeth. Bahagyang naawa si Sarah sa kanya. Ang pag-provoke kay Lilibeth ay nangangahulugan lamang na talagang gusto niya si Mark Orleans. Gayunpaman, maliban sa pagiging mayaman at gwapo, ano pa ba ang mayroon si Mark? Isa siyang malaki at matabang sinungaling. Natahimik si Lilibeth. Inilabas niya ang kanyang telepono at gusto niyang tawagan si Mark at tanungin siya ng katotohanan, ngunit ang kupba para sa kanya na gawin iyon. Napabuntong hininga si Lilibeth. Nang makita ni Sarah ang screen ng telepono ni Lilibeth, natarante siya. Teacher, wala ka bang Mark sa Weknat? Pagkatapos ng lahat, ang paggamit ng WeChat ay mas maginhawa kaysa sa pagtawag. Hindi. Umiling si Lilibeth at umupo. Noong nakaraan noong nasa parking lot siya, gusto niyang idagdag siya, ngunit sinabi ni Mark na idagdag siya sa susunod. Hindi ito nangyari kahit hanggang ngayon. You have him on WeChat. Then you can share his contact with me. I'll add him, ani Lilibeth. Yeah, I do. I'll send it to you. Nilabas ni Sarah ang kanyang phone at handa nang ipadala sa kanya ang contact information ni Mark. Gayunpaman, nang bigla niyang naisip ang babala ni Mark, kinilig siya. Kung ipinadala niya ito kay Lilibeth, makikita ba ng lahat ng mga estudyante sa campus ang mga larawan niya? Bakit hindi mo pa ipinapadala sa akin? Tanong ni Lilibeth dahil biglang na-freeze si Sarah habang hawak ang phone niya. Teacher, I'm sorry. Nakalimutan kong hindi ko pala siya kaibigan sa WeChat. I'm sorry, mabilis na sabi ni Sarah. Forget it, tatanungin ko siya next time. Nakaramdam ng kawalan ng magawa si Lilibeth. Inayos niya ang kanyang mga gamit ngunit biglang naisip ang isang mahalagang tanong. Bakit pupunta si Sarah para sabihin sa kanya ang tungkol kay Mark? Tinabi ba ni Mark sa kanya ang tungkol sa relasyon nila? Nag-aalala si Lilibeth. Hobby, naisip niya, anong ginagawa mo? Bakit mo sinasadyang sabihin sa akin ito? Seryosong tanong niya at sabay lock ng pinto sa likod niya. Ay, panimula ni Sarah. Medyo natarante siya matapos titigan ng ganito. Nagmamadali siyang umiling, ngunit nakaramdam siya ng pagkataranta sa titig ni Lilibeth. Sarah admitted, Teacher, I just came here to talk. Believe me. Ako, I saw Mark coming out of your car this morning. Anong ibig mong sabihin? Si Lilibeth ay nasa kawalan. Kung ganoon, siguradong nakita niya si Mark na hinahalikan siya. So, teacher, nililigawan mo ba si Mark? Tanong Sarah sa mahinang boses. Nasa hustong gulang na si Lilibeth. Hindi nagtagal ay kumalma siya at alam niyang walang silbi ang pagtanggi niya rito. After a moment of silence, she nodded and admitted, yes, I'm dating Mark.
Si Lilibeth mismo ay nagulat sa sinabi niya ng malakas. Nakahinga siya ng maluwag ng mabunyag ang napakalaking sikreto. Bakit? Teacher Polan, ang ganda-ganda mo at may trabaho kang mataas ang sweldo. Bakit mo siya gustong makasama? Bakit mo siya nagustuhan? Tanong ni Sarah. Hindi niya maintindihan at naguguluhan lang siya. Sa kagandahan at kaalaman ni Lilibeth, madali niyang mahanap ang kanyang sarili na isang mayaman. Bakit niya niligawan si Mark? Pagkatapos ng lahat, si Mark ay mayroon lamang isang BMW, isang sports car, at marahil ilang milyong dolyar na halaga ng mga asset. Maaaring makahanap si Lilibeth ng isang mas mahusay kaysa kay Mark na mas mayaman at mas gwapo ng madali. You wouldn't understand. It treats me very well, sabi ni Lilibeth, naisip niya ang oras na ipinaglaban siya nito sa Central City. Matapang talaga siya. Iyon ang Mark na hindi pa nakita ni Lilibeth. Napabuntong hininga si Sarah. Pero magkasama sina Mark at Yolanda. Ginugulo ka niya, teacher. Huwag kang magpaloko. Oo, tatanungin ko siya, sabi ni Lilibeth na nadidismaya. Hobby, naisip niya, mangyaring huwag gawin ito sa akin, okay. Alam ni Sarah na walang kabuluhan ang sasabihin pa. Alam niyang ginawa na ni Mark si Lilibeth sa kotse kaninang umaga. Akala niya ay makikipaghiwalay na agad si Lilibeth sa kanya pagkatapos niyang marinig ang balita, ngunit hindi nabigla si Lilibeth. Walang ibang magawa si Sarah. Sarah, let's keep this between us, okay. Lumapit sa kanya si Lilibeth. Tumango si Sarah. Kahit nasabihin niya ito, inaasahan pa rin niya ang reaksyon ng kanyang mga kaklase. Siguradong hindi sila maniniwala. Dahil love si Lilibeth kay Mark. Ito ay mapangahas. Walang silbi para sa kanya na sabihin pa rin ito, hindi banggitin na hindi siya nang ahas dahil may mga hubad na litrato si Mark. Nag-walkout si Sarah habang nakaupo si Lilibeth sa upuan. Natahimik siya saglit at saka kinuha ang phone niya para i-dial ang number ni Mark. Tinagot niya ito kaagad. Wifey, sabi ni Mark. Hobby, nasaan ka? Sabi ni Lilibeth. Sa plaza, sagot ni Mark. Dahil lumabas siya pagkatapos ng klase, naramdaman niyang mas mabuting huwag na lang umupo sa sasakyan ni Lilibeth. Kung hindi, kung may ibang makakita nito muli, ito ay talagang mahirap. Ito ay magiging sanhi ng pagkawala ng trabaho ni Lilibeth. Nagmamadali ba siyang hanapin si Yolanda? Napabuntong hininga si Lilibeth. Bumalik ka kanina. May test ka bukas. Tandaan mong matulog ng maaga. Well, wifey, pwede ba akong pumunta sa bahay mo ngayon? Pwede mo ba akong tutor? Nagtataka si Mark. Lalabas ako mamaya at hindi ko alam kung kailan ako babalik, sabi ni Lilibeth. Well, I'm reaching the plaza. Let's talk later, sabi ni Mark. Sige. By the way, kailan mo ako i-add sa WeChat? Tanong ni Lilibeth. Well, next time, sagot ni Mark. Okay, sabi ni Lilibeth. Pagkababa ng telepono ay inayos ni Lilibeth ang kanyang mga gamit at lumabas. Kinabukasan ay ang petsa para ibalik niya ang perang ipinahiram sa kanya ng mayaman. Kailangan niyang makuha ang pera sa ipinangakong petsa, kaya wala siyang pagpipilian kundi maghanap ng loan shark. Naalala niyang nanghiram siya ng malaking halaga sa kanila noong una niyang binuksan ang negosyo. Malaki ang interes ngunit nagawa pa rin niyang bayaran ang mga ito sa tamang panahon. Dapat ay maibalik na niya ang pera sa pagkakataong ito. Walang ibang paraan. Ibinente niya ang kanyang bahay at namuhunan ng kanyang pera kahit na natalo ng humigit kumulang 500,000 sa huling pag-ikot. Napabuntong hininga siya habang nagmamaneho palabas ng school. Pagdating niya sa malayong restaurant kung saan niya hiniram ang pera noong nakaraan. Tinart niya ang sasakyan at pumasok. May mga naghihintay na sa kanya sa loob. Magsasagawa sila ng background check sa kanya at suriin kung magkano ang maaaring ipahiram. Tinansya ni Lilibeth na ang kanyang sasakyan at ang kumpanya ay maaaring pahintulutan siyang humiram ng humigit kumulang 700,000 dolyar. Hindi ito dapat maging big deal. Matapos ibalik ang pera sa mayamang lalaki, maiiwan siya ng kaunting pera sa kanyang mga kamay upang payagan ang kanyang kumpanya na magpatuloy sa negosyo. Kamakailan, ang kumpanya ay gumawa ng ilang pag-unlad, ngunit ang mga kita ay hindi mabilis na lumiligid. Pero, kumunat ang noo ni Lilibeth.
Ang taong hiniram niya sa huling pagkakataon ay isang nasa katanghaliang gulang na babae. She was very fierce pero pareho silang babae, at hindi siya masyadong natatakot. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, napapaligiran siya ng ilang lalaki. Nasaan si Ate Ella? Tanong ni Lilibet. Bakit ba ang dami mong tanong? Hindi ba't hindi alintana kung kanino ka nang hihiram? Nasaan ang mga dokumento? Ang pinunong may crew cut na si Sed. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, inilabas ni Lilibet ang mga dokumento. Pinaliktad ito ng pinuno saglit, pagkatapos ay tumangala kay Lilibet at malamig na nagtanong, magkano ang gusto mo? 700,000. 700,000. It's not a small sum. Can you pay it back on time? Tinitigan ng leader si Lilibet. Oo. Well, you have good credibility here. Isangla mo ang kotse mo at ang kumpanya mo at papahiramin kita. 700,000. Ngunit alam mo ang mga patakaran. Makakakuha ka lamang ng 650,000 mula sa 700,000 at kailangan mong bayaran kami ng 100,000 para sa 8 buwang interes. Kumunat ang noo ni Lilibet. Bakit ito napakamahal? Huwag kang magdebog, pirmahan mo. Naiinip na sabi ng pinuno at tinapon ang kontrata. Napabuntong hininga si Lilibet. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, pinirmahan niya ang kontrata at agad na binigyan siya ng lalaki ng $650,000. Natahimik si Lilibet. Tumalikod siya at umalis ngunit sinabi ng pinuno, Beauty, huwag kalimutang ibalik ang pera sa tamang oras. Kung wala kang perang ibabalik, hahanapin kita. Wala siyang sinabi at umalis na. Pagkaalis niya, ngumisi agad ang pinuno, nang bobola siya ng mga nakababatang lalaki sa tabi niya, Boss, napakagandang babae ito. Tingnan mo ang kanyang katanji tanging figure, gusto mo bang makipaglaro sa kanya pagdating ng panahon? Yeah, it'll be heaven if you get your hands on her. She signed it already. I'll have my way with her soon, ngumisi ang pinuno. Mayroong ilang mga tuntunin na mali sa kontrata. Ang isang taong hindi pa nag-aral ng abogasya noon ay hindi madaling makakita ng mga maling tuntunin sa kontrata. Nang pirmahan ni Lilibet ang kontrata, nahulog na siya sa bitag. Umalaklak ang lalaki. Mas gusto niya ang mga babaeng tulad ni Lilibet. Hindi pa siya nakipagtalik sa isang babae na may ganito kagandang figure. Boss, huwag mo kaming kakalimutan pagdating ng panahon. Halos maglaway na ang mga kababatang ito. Huwag kang mag-alala. I'm a man of my word, nakangiting sabi ng pinuno, parang nakahiga na si Lilibet sa kanyang kama at naghihintay sa kanya ngayon. Umupo si Lilibet sa kotse. Natahimik siya at pakiramdam niya ay may mali. Bagamat hindi niya alam kung ano ang mali, umaasa lang siya na ayos lang ito. Agad niyang binuksan ang kanyang WeChat at inilipat ang pera sa mayamang lalaki. Nagulat si Mark. Saan nakakuha si Lilibet ng napakaraming pera? Hindi niya ito tinanggap at sa halip ay sinagot siya kaagad, Wifey, saan ka nakakuha ng ganoon kalaking pera? Sa sandaling ipinadala niya ito, siya ay nahihiya. Siya ay tapos na para sa Kabanata 143. Si Lilibet, nakakainom lang ng tubig, ay nakitang nagtanggal talaga ng mensahe ang mayaman. Ano ang mensaheng ipinadala niya, at bakit niya ito binura? Medyo kakaiba ang pakiramdam niya. Nagkataon na ngayon lang siya umiinom ng tubig kaya hindi niya nakita kung ano ang mensaheng binura nito. Online ang mayaman pero paanong hindi niya matatanggap ang pera? Salamat sa pagtulong mo sa akin noon, sagot ni Lilibet. Pinagpawisan si Mark nang mabasa ang mensahe. Sa kabutihang palad, tinanggal niya ito sa oras. Kung hindi, sapat na ang salitang, Wifey, para malaman ni Lilibet na siya ang mayaman. Salamat sa Diyos. Napabuntong hininga si Mark. Sa sandaling ipinadala niya ang mensahe ngayon, iniisip niya kung ito ay mabuti. Ideya na aminin ang kanyang mga pagkakamali at sabihin sa kanya ang totoo. Gayunpaman, nag-alinlangan siya. Paano niya sasabihin sa kanya? Iba ang karakter ni Lilibet kay Sarah Lynn. Ano ang gagawin niya kung naisip ni Lilibet na nagsisinungaling siya sa kanya at pinaglalaroan ang nararamdaman niya? Inamin ni Mark na nagsinungaling siya sa kanya, ngunit wala siyang pagpipilian sa oras na iyon. Noong idinagdag lang niya siya sa WeChat noong panahong iyon nang muntik na siyang madaya sa pakikipagtalik sa isang random na tao sa hotel.
Pinigyan lang siya ni Mark ng kontak para masigurado kung okay lang siya. Matagal niyang tinitigan ang mensahe nito ngunit hindi ito nagre-reply. Kalimutan mo na, naisip niya. Sana ay unti-unti nang makakalimutan ni Lilibet ang mayamang lalaki na minsang nagawang tumulong sa kanya sa isang krisis. Tiningnan ni Lilibet ang screen ng telepono ng maigi. Hindi ba online ang mayaman? Bakit hindi niya tinanggap ang pera at hindi siya sinasagot? Pakiramdam niya ay malansa ito. Sino kaya ang taong ito? Curious siyang malaman ang pagkakakilanlan ng taong patuloy na tumutulong sa kanya. Sa totoo lang, gustong-gusto niyang malaman kung sino ang taong ito, 2 beses na niya itong inanyayahan na makipagkita sa kanya, ngunit hindi ito nagpakita. Sa mga ilang beses na iyon, medyo nabigo siya. Pero ngayon, umiling si Lilibet at nagmaneho papunta sa plaza, handang tumungo sa kumpanya. Kailangan niyang gawin. Pero sa lalong madaling panahon o magkakaroon siya ng problema sa pagbabayad ng interes bawat buwan. Alam ni Lilibet na kailangan niyang harapin ang kakilakilabot na kahihinatnin kung hindi niya mababayaran ang mga loan shark sa nakaraan. Nang dumaan sa opisina ni Yolanda Lane, gustong-gusto ni Lilibet na pumasok at tingnan kung may ginagawa si Mark kay Yolanda, ngunit hindi siya nag-ipon ng lakas ng loob na pumasok. Paano kung talagang ginagawa nila ito? Tapos, napabuntong hininga si Lilibet at bumalik sa kanyang kumpanya. Nagsimula siyang mag-concentrate sa mga gawain ng kanyang kumpanya ngunit hindi niya maalis sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang asawa na nakikipaglaro sa ibang tao. Hindi siya mapakali at patuloy na nawawala ng konsentrasyon. Maya-maya lang ay biglang nag-ring ang phone niya. Nagulat si Lilibet. Baka ang hobby niyang si Mark. Pero, nang makita niyang kay Quinay Carson iyon, medyo nadismaya siya. Nang sagutin niya ang telepono, rinig na rinig ang umiiyak na boses ni Quinay, Teacher Polan. Tumayo agad si Lilibet. Makalipas ang 1 minuto, tumakbo si Lilibet palabas ng kumpanya na mukhang balisa. Sa sandaling iyon, nag-uusap sina Mark at Yolanda tungkol sa isang bagay sa koridor, na tila pinag-uusapan ang kanilang trabaho. Nang makita sila ni Lilibet ay napabuntong hininga siya at naghanda na agad na umalis. Gayunpaman, napansin niya na walang hindi maliwanag na pag-uugali na nangyayari sa pagitan ni Mark at Yolanda. Mukhang pinag-uusapan lang talaga nila ang negosyo ng plaza. Pagtingin kay Mark sa ganoong kalayuan, napagtanto niyang malaki na talaga ang pinagbago nito. Mukha siyang mas kalmado ng magsalita, at mukhang elegante ang bawat kilos niya. Nakakalungkot lang na ang tumatabi sa kanya ay ang magandang Yolanda Lane at hindi siya. Taglit na nagalinlangan si Lilibet bago naglakad. Mark. Nilinggan ni Mark ang ulo at curious na tumingin kay Lilibet. Anong problema? Sa totoo lang, medyo kinakabahan siya. Hinanap ba siya ni Lilibet dahil sa mensaheng iyon? Libre ka ba? Maingat na tanong ni Lilibet. Yes. What's wrong? Nang makita ang seryosong tingin nito, sumang-ayon kaagad si Mark ngunit lihim siyang gamaan na ligtas pa rin ang kanyang sikreto. Well, may one ko muna kayong dalawa. Ngumiti si Yolanda at bumalik sa kanyang opisina. Pinagmasdan ni Lilibet ang kanyang pag-alis at hindi komportable na inilipat ang kanyang posisyon. Taglit siyang nagalinlangan bago nagtanong, totoo ba talaga ang sinabi ni Sarah? Anong meron, wifey? Sabi ni Mark. Kanina lang ako tinawagan ni Quinay at sinabing may nangyari, kaya ako. Natigilan si Lilibet. Well, alis na tayo. Tumango si Mark. Sa katunayan, noong umalis si Quinay kahapon, naramdaman ni Mark na may nangyari. Kung hindi sana binigyan ni Lilibet si Quinay ng $10,000. Tsaka bukas yung test. Kung hindi siya babalik bukas, siguradong hindi na siya babalik. Gayunpaman, si Quena ang tumawag kay Lilibet sa halip na siya. Tinusubukan lang niyang sabihin sa kanya na ayaw niyang gumawa siya ng kahit ano para sa kanya dahil lang sa nangyari noong gabing iyon. Napabuntong hininga si Mark. Masyado siyang inosente. Makakaistorbo ba ito sa trabaho mo? Tanong ni Lilibet. Hindi, sagot ni Mark. Sige. Agad namang bumaba ang dalawa. Pagdating nila sa parking lot, binuksan ni Lilibet ang navigation app sa kanyang phone at pumunta silang dalawa sa bahay ni Quinay. Pagkaalis nilang dalawa, dumating si Melda para hanapin si Mark. Nandito siya para tingnan ang mga tindahan. Gayunpaman, pagdating niya sa opisina ni Yolanda, hindi niya ito nakita.
Kaya tinanong niya, nasaan si Mark? Lumabas siya kasama si Teacher Polan, sabi ni Yolanda, nandito ka ba para tingnan ang mga tindahan? Ako ang manggenguna. Sige, tumanggaw si Melden na medyo nadismaya. Tinundan niya si Yolanda sa tindahan. Pinag-iisipan niya kung bubuksan niya ang kanyang restaurant dito. Kung tutuusin, medyo awkward din siguro kung palagi silang magkikita. Gayunpaman, nagustuhan niya ang lugar na ito, kaya gusto pa rin niyang pumunta at tingnan. Kung ayos lang ang lugar, wala siyang balak magbukas ng restaurant niya rito dahil nandito siya para kumita at hindi para gumawa ng ibang bagay. Gayunpaman, nanatili siyang hindi kumbinsido sa sarili niyang mga iniisip. Puro ba siya nagsisikap na magnegosyo dito? Kung hindi, bakit siya madidismaya kapag hindi niya nakita si Mark? Siya ay nagbigay ng isang malalim na himig. Hindi niya ibinigay ang sarili kay Mark o hinayaan itong hawakan ang kanyang katawan. Kahit na 2 beses niya itong tinulungan, wala silang masyadong physical contact sa proseso, kaya paano siya mahuhulog sa kanya. Habang nasa daan, detalyadong idinetalya ni Lilibet ang nangyari sa pamilya ni Quinay. Mahirap ang buhay ni Quinay. Namatay ang kanyang mga magulang ilang taon na ang nakalilipas, naiwan ang kanyang nakababatang kapatid na babae at siya. Nakatira sila sa bahay ng kanyang tiya, at hindi maganda ang pakikitungo sa kanila mula pagkabata. Nakapag-aral lang si Quinay dahil nakiusap siya sa kanyang tiyahin na nakaluhod at nangakong babayaran siya ng doble pagkatapos niyang makapagtapos at makapagtrabaho. Habang nasa kolehiyo, hindi kailanman hiningi ni Quinay ang kanyang tiyahin ng anumang gastusin sa pamumuhay at binayaran ang lahat gamit ang kanyang pinaghirapang pera mula sa mga part-time na trabaho. Sa kabila nito, ilang araw na ang nakararaan, tumawag ang tiyahin ni Quinay at bigla siyang huminto sa pag-aaral. Gusto niyang bumalik si Quinay at magpakasal dahil may nakatutok na sa kanya. Bukod dito, natanggap pa ng kanyang tiyahin ang dote. Ayaw bumalik ni Quinay. Gayunpaman, ang kanyang kapatid na babae ay nasa bahay pa rin ng kanyang tiyahin. Pinyantaan niya si Quinay na bugbugin niya hanggang mamatay ang kapatid kapag hindi bumalik si Quinay. Noon pa man ay mahal na mahal ni Quinay ang kanyang kapatid, kaya paano niya natitiis na iwan ang kanyang kapatid sa panganib. Sa makatuwid, binigyan siya ni Lilibet ng $10,000 upang ibalik ang dote, ngunit hindi ito sapat. May iba pang nangyari at wala siyang choice kundi tawagan si Lilibet para humingi ng tulong. Nang marinig ito, medyo nainis din si Mark. Inaasahan niyang magkakaroon ng masamang alaala si Quinay sa kanyang pamilya, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kasama. Napabuntong hininga si Mark. Masyadong nakakaawa si Quinay. Si Quinay ay nagtatago at balis ang tumitingin sa paligid sa intersection ng kalsada. Wala na talaga siyang choice kundi tawagan si Lilibet pagkatapos lumabas. She was just 19 na and was in her first year college, kaya ayaw niyang magpakasal ng ganito kung hindi ay masira ang kanyang buhay. Sa kabila nito, isang masamang babae ang biglang sumulpat sa likod ni Quinay at hinayla ang buhok niya. Bumagsak si Quinay sa lupa. Napaluha siya at umiyak, "Tita, please stop, masakit." Itinaas ng babae ang kanyang kamay at sinampal siya, "Dapat kang magpasalamat na si Master Katie ay nakatingin sa iyo. At gayon pa man ay tinatanggihan mo pa rin ang kasal at nais mong ibalik ang dote. Hindi na. Auntie, please don't do this to me. Gusto ko pang mag-aral sa college, gusto ko talaga," mapait na pakiusap ni Quinay. Gayon pa man, muli siyang sinampal ng babae. "Shut up. I gave you a home, good food and warm clothes. Yet, you refuse my arrangement for your marriage and your future. You're just as ungrateful as your parents. Tita, huwag po kayong magsalita ng masama tungkol sa aking mga magulang," sabi ni Quinay. "Ang iyong ina ay isang bitik, at ang iyong ama ay isang mas malaking bastard. Ang dahilan kung bakit kita hiniling na pakasalan mo si Master Katie ay upang bigyan ka ng bagong pagkakataon sa buhay. Huwag kang maging walang utang na loob gaya ng iyong mga magulang. Balik ngayon." Hinawakan ng babae si Quinay sa buhok at kinaladkad ito pabalik. Umiiyak siya at nagmamakaawa ngunit mahigpit ang pagkakahawak ng babae at ayaw siyang pakawalan. Maluhaluhang tumingin si Quinay sa intersection sa di kalayuan. "Guro," naisip niya, "mangyaring lumapit ka at iligtas ako." Kabanata 144.
Nagpumigla si Quinay Carson at naiinip na naman siyang sinampal ng tiyahin. Napakagatlabi si Quinay at napaluha. Namamaga na ang mukha niya. Magpakabait ka at pakasalan mo si Master Katie gaya ng sinasabi ko. Kahit na hindi ka sumasang-ayon, kailangan mong sumang-ayon. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Bulalas ng tita niya. Tita, ibalik mo ang dot na binigay niya. Pakiusap ko. Pagkatapos kong makapagtapos ng kolehiyo, ibabalik ko sa iyo ang pera ng 2 beses. Auntie, pagmamakaawa ni Quinay. Nakaramdam talaga siya ng desperada. May kapatid pa siyang inaalagaan. Kung hindi, matagal na siyang tumakas, pero ngayon, paano siya makakatakas? Babayaran mo. Ano ang kailangan mong bayaran para dito? Marami ka bang alam sa dote na ibinigay sa atin ni Master Katie? Hindi mo man lang maibabalik ang pera kung magtatrabaho ka sa buong buhay mo, huwag mo nang banggitin ang pagbabayad nito ng 2 beses. Ngumisi ang babae. Tita, pakisabi kung magkano ito. Ibibigay ko talaga sa'yo after I start working, sabi ni Quinay. Tumahimik ka. Tinasabi ko sa iyo, binigyan kami ni Master Katie ng 500,000 para sa iyong kamay sa kasal. Paano mo ito mababayaran? Napakatanga mo, kung lalabas ka at magtatrabaho, 3 o 4,000 na lang sa isang buwan. Paano mo ito mababayaran? Kambit ng babae. 500,000. Umupo si Quinay sa lupa na mapatla ang mukha. Akala niya magiging 5-figure sum lang iyon, pero bakit napakarami talaga nito? Ang 500,000 ay talagang malaking halaga para sa kanya. Kaya mo ba, inisya ng babae at hinayla ang buhok ni Quinay para buhatin siya. Pwede kong hiramin sa mga kaibigan ko, sabi ni Quinay. Gusto mo manghiram sa mga kaibigan mo? Ang iyong ina ay isang mahirap na palaboy at ikaw din. Mayroon ka bang mga kaibigan na kayang magpahiram sa iyo ng 500,000 $? Panunuyan ng babae. Napakamot ng ulo si Quinay. Inilabas niya ang 10,000 $ na ibinigay ni Lilibeth Polan sa kanyang bag. Tita, 10,000 muna ako at dahan-dahan kong babayaran. Pakibalik ang dote. Agad na kinuha ng babae ang pera sa kanyang mga kamay at ngumisi. Saan ka nakakuha ng $10,000? May ginawa ka ba sa likod ko? Kung hindi ka na virgin, makikita mo ang pakikitungo ko sa iyo. Tita, ito po ang ipinahiram sa akin ng aking guro, nag-aalalang sabi ni Quinay. Guro? Anong klaseng guro ang magpapahiram ng 10,000 sa isang estudyante? Sa tingin mo tanga ako. Kahit paano mo nakuha ang perang ito, kukunin ko itong 10,000. Kukunin ko ito bilang kabayaran sa mga gastusin sa pamumuhay ng kapatid mo nitong mga nakaraang taon. Sabi niya at nilagay ang pera sa bag niya. Hindi po tita, ito po ang pinahiram ng aking guro. Hindi, nag-aalala si Quinay kaya napaungol siya. Hindi siya nabuhay mula sa kanyang tiyahin sa mga nakaraang taon. Nagtrabaho siya ng part-time araw-araw at binabayaran pa niya ang kanyang tiyahin bawat buwan para sa mga gastusin sa pamumuhay ng kanyang kapatid. Paano kaya kukunin ng kanyang tiyahin ang perang ipinahiram sa kanya ni Teacher Polan? Tinampal ng babae si Quinay sa mukha at galit na sumigaw, mas mabuti pang mag-alaga ng aso kaysa magpalaki sa iyo. Nakatira ka sa akin ng ilang taon, pero ayaw mo man lang akong bigyan ng $10,000. Napaka-ungrateful mong tao. Tita, hindi sa akin ang pera, hindi talaga, naluluha si Quinay. Sa oras na ito, tumunog ang kanyang cellphone. Dali-dali niyang nilabas iyon at tinignan. Si Teacher Polan iyon. Nagulat siya nang makita ang tawag niya, at gusto niyang kunin ang telepono, ngunit inagaw ito. Tinulyapan ito ng babae at sinabing, Teacher Polan. Itong tanga na nagpahiram sa'yo ng 10,000. Itong teleponong ito, hindi mo na magagamit muli ang iyong telepono bago ka ikasal kay Master Katie. Hindi, tigaw ni Quinay. Pagkasabi nito ay pinatay ng babae ang phone ni Quinay. Hinawakan niya si Quinay at umuwi. Si Lilibeth Polan, na nakaupo sa kotse, ay mukhang hindi masaya. What's wrong? Wifey? Curious na tanong ni Mark. Umiling si Lilibeth at sinabing okay lang. Nang muli siyang tumawag, nalaman niyang naka-off ang telepono. Pakiramdam niya ay may problema si Quinay. Hindi boses ni Quinay ang boses na napag-alitan siya kanina kaya tiyahin niya iyon.
Nakapatay ang phone ni Quinay pero pinaponte niya ako dito. Napabuntong hininga si Lilibeth. Gustong-gusto ni Lilibeth ang babaeng iyon. Ayaw niyang masira ng ganito ang buhay niya, pero ngayon parang mas malala pa ang nangyari kay Quinay. Baka kinulong siya sa bahay ng tita niya. Laminggalinga si Mark pero hindi niya talaga nakita si Quinay. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nag-aalalang sabi ni Lilibeth. Sabi ni Mark, Wifey, sandali. May itatanong ako para malaman kung saan nakatira si Quinay. Paano natin malalaman? Tanong ni Lilibeth. Napakadali bang hanapin ang kanyang tahanan? Tatawag ako. Kinuha ni Mark ang kanyang telepono, binuksan ang pinto ng kotse at lumabas. Nakita niya ang numero ng telepono ni Betty at tinawagan ito. Napatingin lang si Lilibeth kay Mark sa labas ng sasakyan. Natahimik siya pero curious. Asawa, sino ang tinatawag mo? Naisip niya. Hindi nagtagal, bumalik si Mark nang wala pang 1 minuto. Lalong nagulat si Lilibeth. Wifey, sandali. Tatawagan niya ako, sabi ni Mark na si Quinay ay mula sa isang ordinaryong pamilya, kaya mas madaling suriin ang kanyang mga detalye. Ang pagtawag lang sa telepono ay sapat na para kay Betty. Kung nalaman niya kung saan siya nakatira, maaari silang pumunta doon kaagad. Wala pang 1 minuto ay dumating na ang tawag ni Betty. Tinagot ni Mark ang telepono at ibinaba ang telepono sabay tango. Why don't you drive onward for another 3 miles, wifey? Sabi ni Mark, itinuro ang daan. Sa katunayan, hindi kalayuan ang bahay sa kanila. Tumanggo si Lilibeth at pinaandar ang sasakyan ayon sa bilin ni Mark. Pero, how did you know, hubby? Hindi naiwasang magtanong ni Lilibeth. How could he just make a call to locate someone's home? It shouldn't be that simple, right? Sabi ko sa iyo isa akong mayamang tagapagmana. Ngumiti si Mark. Nakaramdam ng pangungutya si Lilibeth. So, dahil mayaman ka, kaya mong gawin iyon. Well, magseryoso ka pa, okay. Akala mo hindi ko malalaman kung mayaman ka o hindi. Sabay tayong lumaki, kaya ano ang hindi ko malalaman tungkol sa iyo? Speaking of this, namula ang mukha ni Lilibeth. Talagang pinanood niya si Mark na dahan-daang lumaki ngunit halos 8 taon na niya itong hindi nakita dahil hindi siya pinayagan ni Mark na paliguan siya. Hindi nakaimik si Mark. 2 beses na niya itong sinabi ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Lilibeth. Well, if this is your secret, I will not ask, ani Lilibeth, seryosong nagmamaneho ng sasakyan. Hindi niya akalaing nakakatuwa itong gawin niya ang biro. Wifey, mayaman talaga ako. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Okay, naniniwala ako. Tigilan mo na ang pagsasabi nito, malapit na tayo. Nakaramdam ng pagkalugi si Mark. Mas lalong nagduda si Lilibeth sa sinabi niya. Tila kailangan niyang hilingin sa kanyang ina na makipagkita sa kanyang manugang. Sa panahong iyon, maniniwala na si Lilibeth, hindi ba? Kapag tumakbo ka ulit, I'll f***ing beat your sister to death. Taway ng babae. Bumalik si Quinay sa kwarto niya. Lumuhad siya sa sulok at umiyak ng umiyak. Lumabas ng kwarto ang babae at tinawag si Master Katie. Maya-maya, isang BMW 5 Series ang nagmaneho papunta sa kanyang pintuan. Lumabas sa sasakyan ng isang lalaking nasa edad 30s. May dilaw na ngipin at mamantika ang mukha. Nakakadiri ang itsura niya. Master Katie, nasa kwarto siya. Hahayaan kitang manatili sa kanya ngayong gabi. Anyway, malapit na kayong magpakasal. Once you claim her virginity, she'll give in, and she'll be your forever, sabi ng babae. Matagal nang naiinip si Master Katie. Ilang malas ang dumaan sa kanyang pamilya kamakailan. Nais niyang pakasalan ng isang asawa upang magdala ng swerte sa kanyang pamilya. Nagkataon namang nilapitan siya ng babaeng ito at sinabing may pamangkin siyang dalaga. Hindi ba ito ang tamang timing? Siyempre, pumayag si Master Katie. Agad niyang binigyan siya ng $500,000 para sa dote. Sige, bibigyan kita ng pera para manatili sa labas ng isang gabi. Huwag kang uuwi ngayong gabi. Kumuha si Master Katie ng $1,000 at ibinigay ito sa tiyahin ni Quinay. Nag-alinlangan ang babae. Nag-aalala siya na baka tumakas muli si Quinay na hinding-hindi papayagan.
Gusto niyang magbantay at maghintay hanggang mawala ang virginity ni Quinay, pagkatapos ay lalabas siya, na nagdulot ng mas mababa panganib para sa kanilang lahat. Bakit, gusto mo bang sabay tayong tatlo? Sabi ni Master Katie. Sarkastiko. Tinulyapan siya nito, tinitigan ng malalaking balakang nito. Nang marinig ito ng babae ay namula agad ang mukha nito. Tiyak na hindi niya gagawin ang kaiyahiyang bagay. Okay lang kung silang dalawa lang. Pagkatapos ng lahat, si Master Katie ay mayaman. Kinuha niya ang pera at sinabing, Master Katie, lalabas ako magdamag. Pero, napakatigas ng ulo ng babaeng iyon, natatakot ako. Natatakot ka. Ilang babae na ba ang nakalaro ko? Kung gusto ko siya, paano niya ako tatakasin? Umiling si Master Katie. Hindi ba naging madali para sa kanya ang pakikitungo sa isang college student? Mabuti yan. Nagpatuloy ang babae. Humisi si Master Katie at binuksan ang pinto. Nang makita niya si Quinay na nakaupo sa lupa ay agad siyang natuwa. Napakadalaga niya. Nakakamangha talaga ang kanyang figure at hitsura. Isinara niya ang pinto at nilock ito. Sa sobrang takot ni Quinay ay namutla ang mukha. Tita, tita. Tumigil ka nga sa kakasigaw. Nakaalis na ang auntie mo. Hindi ko akalain na ganito pala kaganda ang bago kong asawa. Halika na, bahala na ang asawa mo ngayong gabi, sabi ni Master Katie at sumugod. Napaiyak si Quinay at pilit na pumiglas, ngunit halos maparalisa siya ng sampal ni Master Katie. Nahulog siya sa kama at nagliwanag ang mga mata ni Master Katie. Tinapa niya ang kanyang mga kamay at naiinip na naglakad. Kabanata 145. Hobby, nandyan na yan, di ba? Sabi ni Lilibeth Polan. Tinuro niya ang isang bahay sa di kalayuan. Ito ay isang nayon at makikita nila ito sa isang sulyap. Well, parang ganon. Pero bakit may BMW sa harap ng pinto ni Quinay? Naguguluhan si Mark Orleans. Hindi ka ba marunong magmaneho ng maayos? Galit na sigaw ng isang babae. Nagulat si Lilibeth. Nakatingin lang siya sa paligid at hindi niya napansin na may tao pala. Sorry, nagmamadaling sabi ni Mark. Galit na ngumuso ang babae. Maswerte sila at hindi siya nataman. Kung hindi, bibigyan niya sila ng malaking halaga ng pera. Umalis siya at nagpatuloy sa paglalakad. Hobby. Biglang natigilan si Lilibeth, pamilyar ang boses ng babae, parang boses na narinig niya noong tinawag niya si Quinay. Tita ba ito ni Quinay? Anong mali? Gusto mo bang pumunta at bigyan siya ng ilang sipa? Walang makakakita dahil madilim na. Naisip ni Mark na hindi nasisiyahan si Lilibeth na pinapagalitan siya ng kung sino. Hindi, ngayon lang ako nagkamali. Hobby, I think she is Quinay's tita. Sabi ni Lilibeth at inihinto ang sasakyan. Gulat na gulat si Mark. Binuksan niya ang pinto ng kotse at lumabas. Agad siyang sumigaw, Hoy, tumigil ka. Narinig nila ang nagmumura na boses ng babae. Hindi nakatiis si Mark. Agad siyang tumakbo. Hindi mo ba kayang igalang ang iba? Tanungin kita, tita ka ba ni Quinay? Sino ka? Oh, I know. Ikaw ba ang teacher na nagbigay kay Quinay ng $10,000? Humisi ang babae. Umunat ang noo ni Mark. Nasaan si Quinay? Anong pakialam mo sa kanya? Skat, galit na sigaw ng babae. Kung hindi ka aalis ngayon, tatawag ako ng pulis. Tinitigan siya ni Mark at hindi pinansin si Ner. Naglakad siya at sumakay sa kotse. Wifey, pasok na tayo sa loob ng bahay ni Quinay. Well, anong ginagawa mo? Kinilabutan si Lilibeth. Biglang tumakbo ang tiyahin ni Quinay at tumayo sa harap ng sasakyan. Nang paandarin na ni Lilibeth ang sasakyan ay muntik na niya itong mabangga. Inis na inis si Mark. Umalis ka. Anong ginagawa mo? Nakita niya ang BMW sa di kalayuan. Pinipigilan sila ng babaeng ito. Maaaring ito ay. May naisip si Mark at nagsimula siyang magpanik. Wifey, itapak mo ang pedal ng gas. Hobby, I don't dare te. I don't. Umiling si Lilibeth. Nagmumura ang babaeng turnes at nakasandal sa hood kaya naman hindi na naglakas loob na itapak ni Lilibeth ang gas pedal. Gagawin ko. Gustong sunggaban ni Mark si Lilibeth. Sumigaw si Lilibeth, Hobby, huwag. Biglang natapakan ni Lilibeth ang gas pedal.
Habang umaalingaw-ngaw ang makina, nabigla ang babaeng nakasandal sa hood na napaupo sa gilid kasabay ng pagsigaw. Tinamantala ni Lilibet ang pagkakataon na imaneho ang sasakyan sa harapan. Kinilabutan din si Mark dahil sa sobrang lakas ng takbo at basta na lang dumaan ang sasakyan. Mabilis na pinaandar ang sasakyan. Bago ito tumigil, binuksan ni Mark ang pinto at nagmamadaling pumasok sa bahay. Nang marinig niya ang ingay sa loob ng kwarto ay agad niyang sinipa ang pinto at nakita niyang nasa kwarto si Quinay. Gulong-gulo na ang damit nito at may isang lalaking naghubad ng pantalon, may gagawin sa kanya. Galit na galit si Mark. Kumuha siya ng upuan at inihagi sa lalaki. Nahati ang upuan. Napasigaw si Master Katie habang bumagsak sa lupa. Mark! Buho! Napatalon si Quinay na nakahiga sa kama at hindi na napigilan ang kanyang mga luha. Tumugod siya sa mga bisig ni Mark. Ayos lang, sabi ni Mark. Siguradong hindi siya titingin sa kanya. Natigilan si Quinay nang marinig niya ang boses niya, natauhan siya. Umiyak siya dahil gustong-gusto niyang lumapit si Mark ngayon lang. Gayunpaman, hindi niya sinabi kay Mark kung nasaan siya. Paano niya siya nahanap? Gayunpaman, nang siya ay nasa kawalan ng pag-asa, ang taong ito ay nagpakita. Siya si Mark. Luhaan niyang sinuot ang kanyang damit ngunit nakita niyang bumangon si Master Katie sa lupa, kumuha ng isa pang upuan at ibinato ito kay Mark. Ang lakas ng loob mong talunin ako. Ah, Mark. Tigaw ni Quinay. Nag-react agad si Mark. Tumalikod siya at itinaas ang kamay para harangin ang upuan pero ang sakit-sakit kaya ngumisi siya, halos mabali ang braso niya. Tinipan ni Mark si Master Katie at nahulog siya sa lupa sa sakit. Si Master Katie ay tumili na parang patay na aso habang si Quinay ay gulat na gulat. Biglang nakaramdam ng kirot si Mark sa kanyang ig. Kinagat siya ni Master Katie. Tumulo ang malamig na pawis mula sa noo ni Mark. Tinipa niya si Master Katie ng ilang beses at pagkatapos ay bumangon si Master Katie sa lupa at tukbo palabas. He cursed Mark while running away, "You King, wait for me to get revenge on you." Tumakbo siya palabas pagkatapos sabihin iyon. Sa sobrang sakit ni Mark ay halos mapaluhod siya. Ang Master Katie na iyon ay isang aso, hindi ba? Iniisip niya kung dumudugo ang kanyang binti. Di man it. Quinay, magbihis ka na. Napaatras si Mark at hinabol siya. Hindi niya ito hinayaang tumakas ng ganoon kadali. Ngayon, kailangan niyang baliin ang kanyang mga paa. Tulala pa rin si Quinay. Naligtas ba talaga siya mula kay Master Katie? Napatingin siya sa kanyang punit na pantalon. Napasigaw siya at nagmamadaling magsuot ng damit. Humahagulgol si Mark palabas ng silid na may hawak na upuan. Nasa sasakyan na si Master Katie. Hobby, sinaktan ka ba niya? How dare he hit my husband? At tatakas siya, naiinis si Lilibet. Paano niya nagawang bugbugin ang hobby niya? Bago pa makapagsalita si Mark, nakita niyang nanlamig ang mukha ni Lilibet. Bigla niyang natapakan ang pedal ng gas at nabuhay ang makina. Bumangga ang sasakyan ni Lilibet sa likod ng BMW ni Master Katie habang pinaandar niya ang sasakyan na ikinatakot niya hanggang sa mamatay. Nabangga ng kotse ni Lilibet ang kotse niya at nontog ito sa dingding. Nabasag ang kotse ni Lilibet at mas malala ang kotse ni Master Katie. Parehong napinsala ng husto. Nagulat si Mark. Ito, napakalakas ng asawa ko. Pinigilan niya talaga si Master Katie sa pagtakbo. Though, itong kotse, hindi ba totally damaged? How dare you hit my car? Gusto mo na bang mamatay? Pagmamaldita ni Master Katie pagkababa niya ng sasakyan. May hawak siyang machete sa kamay. Akmang kukunin na niya ang katawan ni Quinay ay bigla siyang naputol. Tsaka siya nabugbog. Pero ngayong nasira ang sasakyan niya, papasok siya para sa pagpatay. Inampis ni Master Katie ang harapan ng sasakyan ni Lilibet gamit ang kanyang machete. Natigilan si Lilibet at naupo siya sa kotse, hindi alam ang gagawin. Paano matitiis ni Mark ang kanyang asawa na binubuli? Inihagis niya ang upuan sa tapat ng maruming lalaki. Napasigaw si Master Katie sa sakit. Tinamaan siya at bumagsak siya sa lupa. Tinuntok at sinipa siya ni Mark. Pagkatapos ng ilang suntok, sumigaw si Master Katie sa sakit at humingi ng awa. Huwag mo akong patulan, mangyaring huwag, pakiusap ni Master Katie. Ilang beses pa siyang sinipa ni Mark.
Napaka-scumbag niya. Kung medyo na-late lang siya, hindi kaya nadungisan na niya si Quinay. Anong ginagawa mo? Tumugod ang tiyahin ni Quinay at itinaas ang kamay para sampilan si Mark sa likod ng ulo nito. Sa isang palo, muntik ng matamba si Mark. Nadapa siya at muntik na siyang matamba. Tinulungan ng tiyahin ni Quinay na tumayo si Master Katie. Siya ang kanyang Diyos ng Conceron. Anong ginagawa mo? Ang lakas ng loob mong talunin si Master Katie. Irate ang babae. Naisip niya na magiging matagumpay ang kasal kung makuha ni Master Katie ang katawan ni Quinay ngayon. Gayunpaman, may 2 tao na sumugod ng wala sa oras at natalo si Master Katie. Nagalit siya, hindi takot mamatay ang 2 ito. Let me tell you all, don't you both dare to live today. Bakit hindi niyo nalaman kung sino si Master Katie bago dumating? How dare you call such sin? Pangiinis ng babae. Umisi si Mark. Kailangan ba niyang makinig sa kanya? Aalagaan sila sa isang tawag niya sa telepono. Tinaman ng tingin ng babae si Quinay. Ano ba ang ginagawa mo? Gusto ka ni Master Katie matulog dahil mataas ang tingin niya sa iyo. Bakit ka nagpapanggap na santo? Kung hindi dahil sa kanyang katandaan, kung gusto siya ni Master Katie, nagpalit na sana siya ng isang set ng lingiri at hinintay siya sa kama. Paanong naging walang utang na loob si Quinay? Tumahimik ka, sabi ni Mark. Gusto niya talagang sipay ng babaeng ito hanggang mamatay. Kung tutuusin, kamag-anak niya si Quinay. Paano niya magagawang ganito si Quinay para lang sa pera? Anong grounds ang kailangan mong hilingin sa akin na tumahimik? Pagmamaldita ng babae pero sumugod si Lilibet at sinampal siya sa mukha. How dare you scold my husband? Go to hell. Bumagsak ang babae sa lupa. Napatulala sina Mark at Quinay. Ano? Si Mark ang asawa ni Teacher Polen. Isip ni Quinay. Nabigla talaga si Quinay Carson. Kung tutusin, estudyante ni Teacher Polen si Mark Orleans, paano siya naging asawa ni Teacher Polen? Sa pagkakaalam niya, hindi maganda ang pakikitungo ni Teacher Polen kay Mark noon pero nitong mga nakaraang araw, mas mabait ito sa kanya. Sa panahong ito, hinabol siya ni Mark bilang isang estudyante. Ito ay lubos na nagulat kay Quinay. Hindi isang bihirang bagay para sa isang mag-aaral na ituloy ang isang guro, ngunit si Teacher Polen ay napakaganda, at hindi ba ito ay ilang araw lamang. Kaya lang, nagsimulang makipag-date si Teacher Polen kay Mark. Gayun din. Based on the timeline of events, then that night, hindi ba, siya, sa harap ni Teacher Polen, tinulungan niya ang boyfriend niya, ang asawa niya para gawin iyon. Nakaramdam agad ng hiya si Quinay, napakabait ni Teacher Polen sa kanya. Gayunpaman, hindi lang niya ginawa ang bagay na iyon sa kanyang kasintahan kundi sa harap din ni Teacher Polen, kasama silang lahat sa iisang silid. Nakaramdam siya ng kawalan at napabuntong hininga, nahihiya na harapin si Teacher Polen, pati na rin. Hindi tama ang ginawa niya noong gabing iyon. Nagalit si Lilibet Polen, nagtaas ng kamay, at binigyan ng isang sampal ang babae. Pero naunang dama po sa lupa ang babae, nagsimulang mamaga ang mukha. Bihirang makatama si Lilibet pero sa pagkakataong ito ay hindi na siya nakatiis. Galit na galit siya sa taong ito na pinapagalitan ng lalaking kasama niya sa pagtulog mula pagkabata. Nagalit siya nang makitang may nang-aapi kay Mark. Ngumiti si Mark. Ngayon, namangha sa kanya si Lilibet. Nabangga niya ang isang tao at nabangga ang kanyang sasakyan para sa kanya. Pinagmasdan ni Mark ang hood ng kotse ni Lilibet na nag-iisip kung dapat ba niyang bilhan ang kanyang asawa ng bago. Siyempre, naging ganito na ang sasakyan ni Lilibet. Papalitan na sana niya ito, ngunit hindi niya alam kung anong uri ng kotse ang gusto niya. Naisip niyang hayaan na niyang si Lilibet ang pumili ng sasakyan, basta't gusto nito, tiyak na bibilhin siya nito. Galit na galit ang tiyahin ni Quinay, gumagapang para bumangon. Galit na galit siya at tumakbo para sampilan si Lilibet. Paanong hinayaan ni Mark na may tumama kay Lilibet sa ilalim ng kanyang ilong? Tumakbo siya at sinipa ang babae. Deserve talagang bugbugin ang babaeng ito. May tumama sa akin, may tumama sa akin. Hinawakan ng babae ang kanyang tiyan at humagulgol. Sa maliit na nayo na ito, napakaingay niya kaya maraming tao ang dumating. Anong nangyayari? Bakit may nakabangga sa'yo?
Oo, at ang kotse ay nabasag, ano ang nangyari? Bahala na ang nangyari, tapos na ang dalawang to. Kay Master Katie ang sasakyan na yan at binugbog pa nila. Hindi ngayon ang maswerteng araw nila. Wala pa akong nakitang traitor ng ganito kay Master Katie. Oo nga, ang dalawang taong ito ay malamang na mga tanga, hindi ba? Ang mga taga-nayon ay nagtipon-tipon at nag-uusap sa kanilang mga sarili, itinuturo ang buong paligid. Ang kanilang mga tinig ng talakayan ay walang katapusan. May mga taong nagulat, may mga nanunuya at mas maraming tao nanunood sa eksena. Bumangon ang tiyahin ni Quinay na nakahawak ang mga kamay sa tiyan. Parang baliw ang mukha niya. Tapos na kayong dalawa ngayon. Hayaan ang lahat ng narito ang maging hurado. Inagaw ng dalawang taong ito ang pamangkin kong si Quinay. Ano? Inaalis si Quinay. How can you do that thing? Wala bang batas? Kaya lang, lahat ng mga taga-nayon ay nagngangalit at dumiretso sila para idirekta ang kanilang mga sumpa kay Mark at Lilibeth. Hindi lang yan, mag-asawa na si Master Katie at ang pamangkin ko. In love sila. Pero gusto nila ang pamangkin ko kaya pumunta sila para kidnapin siya. Tinuro ng babae si Mark at malamig ng ngiting sabi. Hindi siya natatakot na lumala ang mga bagay. Kailangan niyang ilabas ang mga frustrations niya ngayon. Higit pa rito, naroon si Master Katie. Kinuha ng batang ito ang asawa ni Master Katie. At binugbog siya. How dare he snatch his wife? Wala pa nga siyang kalahating kasing galing kay Master Katie, di ba? Half. Masyadong mataas ang tingin mo sa kanya. Tingnan mo na lang ang sasakyan niya at malalaman mo na. Wala siyang kwenta kumpara kay Master Katie. Pinag-uusapan ito ng mga nanunood. Sumimangot si Mark. Don't talk nonsense. Ikaw ang nagpilit kay Quinay na pakasalan siya. Tell me, how much dowry have you received from him? Bakit masyado kang nagmamalasakit? Nagpatuloy sa pagngangalit ang babae. You hit people and now you're taking someone away. Pinugbog mo si Master Katie at naging sanhi ng gulo na ito. Tapos ka na para sa araw na ito. Kung hindi ka magbabayad, huwag kang mag-abala na umalis. Tinitigan siya ni Mark. I won't. I must take Quinay and her sister away today. Kung hindi, naibenta na si Quinay ng kanyang tiyahin. At saka, binili ni Mark si Lilibeth ng isang bahay na laging bakante. Mabuting hayaang lumipat doon si Quinay at ang kanyang kapatid. Sa ganitong paraan lang makakadama ng kagaanan si Mark. You think you can take her away just by saying that? The FCQ think you are. Hindi siya ng babae. It's not up to you now. If I say I'll take her, I mean it. Kalmado si Mark. Sa sandaling ito, nang marinig ni Quinay ang pangungusap na ito, labis siyang naantig na tumulo ang kanyang mga luha. Ano bang pinagkukunwari mo? At sabi mo sinadya mo. Humisi ang babae at naglakad papunta sa gilid ni Master Katie. Master Katie, hilingin sa isang tao na lumapit at bugbugin ang dalawang ito hanggang sa mamatay. Inilabas na ni Master Katie ang kanyang telepono, parang gusto niyang pumatay ng tao ngayon. Hindi pa siya nakaharap ng ganito karaming problema sa kanyang buhay noon, kaya labis siyang nagalit. Maghintay ka lang, tatawag siya ng isang tao para baliin kanilang mga binti. Malamig ang kanyang mukha ngunit lumapit si Mark, kinuha ang isang paan ng sirang upuan sa lupa, at hinampes siya. Sa mismong ulo ni Master Katie. Wala nang masyadong oras si Mark para makipag-usap sa kanya ng walang kaparerekon ngayon. Nakikipaglaban siya. Napahawak si Master Katie sa kanyang ulo, may umaagos na dugo mula rito. Puro gulat ang mukha niya at tinuro niya si Mark. You dare to hit me. Nagulat ang lahat. Paano niya nagawang tamaan si Master Katie ng ganito? Tumingin si Mark kay Master Katie at muling hinampas ang upuan sa kanya. Ipinikit ni Master Katie ang kanyang mga mata at bumagsak sa lupa na may kaba. Nanlaki ang mga mata ni Lilibeth at ang iba ay natulala. Nabaliw siya sa paghampas kay Master Katie hindi lang isang beses kundi 2 beses. Gusto na bang mamatay ng lalaking ito? Talaga. Kung may sumakit kay Master Katie dito sa village natin, humihingi sila ng kamatayan. Talagang hindi sila makakaalis sa lugar na ito. Pagpatay, pagpatay. Namutla ang tiyahin ni Quinay sa gulat. Kung alam ito ng ama ni Master Katie, parang patay na siya, lalo pa kung magagalit ito sa kanya dahil dito.
Lumapit si Mark kay Quinay na tulala at hinaila siya papunta sa gilid ni Lilibeth. Kung sino man ang tumama sa kanila, kahit sino pa ang tao, sasampalin niya. Siyempre, hindi siya pinabayaan ng babae para dito. Inawakan niya si Quinay at hindi binitawan. Don't go? Don't. Tinalo niya si Master Katie, kaya hindi natin siya mabitawan. Tita, sigaw ni Quinay. Huwag kang pumunta. Matigas ang ulo ng babae na kumapit kay Quinay, tumanggi. Pakawalan. May tumawag ng pulis. May namatay, may namatay. Kapag nalaman na ng tatay ni Master Katie na hindi namin napigilan ang mga mamamatay tao na ito, hindi niya kayo pababayaan. Naliligaw talaga ang mga nanonood. Matapos marinig ang sinabi ng babae ay natauhan sila at agad na pinalibutan si Mark at ang dalawa pa. Ang ama ni Master Katie ay isang puwersa na hindi mabilang. Ilalabas niya talaga ang galit niya sa kanilang lahat. Tinulyapan ni Mark ang babae at sinipa siya. Ouch! Sinaktan nila ako. Tigilan mo sila, tigaw ng babae at bumagsak sa lupa. Nananakit ng tao tapos gusto pang umalis. No way! Tigaw ng isang taga-nayon. Pinigilan ng lahat ng taga-nayon si Mark na umalis, lahat ng kanilang mga mukha ay puno ng pagsalakay. Hobby. Inawakan ni Lilibeth ang palso ni Mark sa takot. Bihira lang siyang makakita ng ganoong eksena. Natakot siya sa pagbugbog ni Mark kay Master Katie kanina lang. Paano niya naisip na tatamaan ni Mark ang mga taong ganito? Kung ipatawag ang pulis, may masamang mangyayari. Wala pang 20 taong gulang si Mark. Paano siya nagkaroon ng criminal record dahil dito? It's okay. Don't worry. Tinapik ni Mark ang kamay ni Lilibeth. Natigilan siya sa confident niyang boses. Nakagat niya ang labi niya at tumango. Hindi siya na-intimidate. Hindi mo naman kami papakawalan, di ba? Sige. Inaila ni Mark si Lilibeth at Quinay sa likod niya. Napakaraming tao dito at ayaw niyang magduses sina Lilibeth at Quinay. Totoo na ang mga masuwian ay nagmula sa mahihirap na pinagmulan. Huwag kang umalis. Gusto mo pa bang umalis pagkatapos mong talunin si Master Katie? Walang paraan. Magpakabait ka at manatili ka rito. Ang mga taga-nayon ay nag-voice out at pinigilan si Mark. Sino ang nakakaalam kung kapag nagising si Master Katie, magiging maganda ang kanyang kalooban at bibigyan sila ng pera. Kaya naman, talagang hindi nila kayang hayaan silang tatlo na umalis. Tinulyapan sila ni Mark, kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Bettina Byrne. Hello Bettina, andito ako ngayon sa bahay ni Quinay kung saan ka tumangala. Kaya lang may hindi pumayag na umalis ako. Kabanata 147. Taitaas na palapag ng Hotel Luna. Ngumiti si Karen Lee na nakaupo sa isang sofa at tinawag si Leona Logan ng Central City. Tinabi mo bang nag-invest si Marky sa pelikula mo? Nang sabihin sa kanya iyon ni Leona ngayon lang, hindi na siya nagulat. Tama. Malapit nang magsimula ang filmang, ani Leona. Well, magkano ang na-invest niya? Marky shouldn't have much money left, tanong ni Karen. Medyo marami, sagot ni Leona. Marami, napangiti si Karen. Alam niya halos kung magkano ang mayroon si Mark Orleans. Posibleng nag-invest siya ng 2 hanggang 3 milyong dolyar pero para sa isang pelikulang pampanitikan, ayos lang iyon. Well, binigay niya lahat ng pera niya. Looking at him, I can see he's full of confidence, Leona said. Talaga. Umalaklak si Karen. Ang pagpasok sa entertainment industry ay ideya rin ni Karen. Oo, sobrang confident niya, dagdag ni Leona. Confidence is one thing, but when the movie records a loss, don't put aside some money just for him. That won't do, seryosong sabi ni Karen. Alam niyang masyadong maamo ang ugali ni Leona. Nang pumunta si Mark sa Central City, hindi niya inaasahan na magdedote si Leona sa kanya. Kung tutuusin, mas matanda lang si Leona kay Mark ng 10 taon. Para siyang kapatid sa kanya. Sa kabilang banda, pinilit ni Leona na tawaging kapatid si Karen. No, I won't, paniniguro ni Leona. Talaga, sabi ni Karen. Well, I did have this idea, but Sister Karen, if you say so, I won't do it, paliwanag ni Leona. Nag-aalinlangan si Karen. Talaga. Hindi siya naniwala. By the way, I saw Marky's wife Lilibeth.
You must have went to see her since ang tagal mong nakabalik, no? Sabi ni Leona. Hindi, umiling si Karen. Bakit hindi? Pagtataka ni Leona. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Karen, si Lilibet ay isang mabuting babae. Alam ko ang tungkol sa kanya mula noong unang araw na nakasama niya si Marky, at binibigyang pansin ko ang bawat galaw niya. Gayunpaman, medyo naghihinala ako sa ang kanyang pagkakakilanlan. Her identity. Ate Karen, what do you mean? Hindi ba ulila si Lilibet? Puno ng pagtataka ang boses ni Leona. Mukhang ganoon talaga, pero who knows if there's anything else. You should know how many enemies I've had throughout all these years. That time, inuwi ng lolo ni Marky si Lilibet with good intentions. I meant for her to live agad-agad, kaya inayos ko na wala siyang dapat ipag-alala noong bata pa siya. Kapag lumaki siya, bibigyan ko siya ng pera para mabuhay siyang mag-isa. Gayunpaman, noong bata pa si Marky ay nagustuhan niya ang babaeng ito. Huwag mo siyang bitawan. Umiyak at pinagkaguluhan din ang babae. Ano bang magagawa ko? Pumayag na lang ako na sila na lang ang magkatuluyan. Buti na lang at pure siya at wala siyang ginawang masama all these years. But as long as hindi ko alam kung sino ang mga magulang niya, hindi ako mapakali, kaya kailangan ko siyang bantayan, Karen elaborated. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, Ate Karen. Pero dahil sa sobrang hinala mo kay Lilibet, baka hayaan mo na siyang umalis, sabi ni Leona. Napabuntong hininga si Karen at umiling. Hindi rin maganda yon. Marky liked her from a young age. If I asked Lilibet to leave without saying a word, he will definitely hate me for it once he know. Gagawin niya ba? Natigilan si Leona. I haven't been with Marky for so many years, kaya malaki ang utang na loob ko sa kanya. I don't want him to hate me because of anything, so. Bago pa matapos ang sasabihin ni Karen ay may kumatok sa pinto. Pasok ka, sabi ni Karen. Hindi estranghero si Bettina, kaya kahit kausap niya si Leona, hindi siya iniiwasan ni Karen. Itinulak ni Bettina ang pinto at pumasok na may napakalungkot na mukha. Nakaupo pa rin sa sofa, nakita ni Karen ang kanyang ekspresyon at nagtanong, mukhang masama ang loob mo. Anong nangyari? Nagpunta si Young Master sa isang nayon, ngunit napapaligiran siya ng mga taga-nayon. Hindi nila siya papayagang umalis, sabi ni Bettina. Nang matanggap niya ang tawag na ito, galit na galit siya. Paano nila nagagawang ganito si Young Master? Agad na nagdilim ang mukha ni Karen. Kahit sino ay matatakot na makita ang kanyang mukha ngayon. Tinabi niya kay Leona sa kanyang telepono, Leona, mag-usap ulit tayo sa susunod, ako. Well, go deal with Marky. How dare they not let him leave? Gusto ba nilang mamatay? Galit na boses ni Leona ang lumabas sa telepono. Sige, sabi ni Karen bago ibinaba ang tawag. Pagkababa ng telepono, tumayo si Karen mula sa sofa. Let's go. How dare they stop my son? Call squad no. Isa. Oo. Nilabas ni Bettina ang phone niya. Squad no. Isa, lumabas ka na. Lumabas si Karen at sumunod naman si Bettina na ikinagulat ni Bettina. Pupunta ka ba ng personal? Sa bagay, bihira lang lumabas si Karen. Magiging kagulat-gulat para sa kanya na lumabas ng isang beses lang. Well, unruly people comes from poor backgrounds. Natatakot kung may mangyari kay Marky, hindi mapagpatawad ang mga mata ni Karen. Makalipas ang isang minuto, lumabas ang isang Rolls Royce mula sa parking lot ng hotel kasama si Bettina sa likod ng mga gulong. Sa napakabilis na paggalaw, nagtungo sila sa nayon. Sa likod nila, isang linya ng mga all-terrain na sasakyan ang lumabas sa parking lot at nakabuntot ng malapit. Sila ay kahawig ng isang mahabang dragon, nakakatakot na mga tao sa unang tingin. Ang sama-samang dagandong ng mga sasakyan ay umani ng pagkagulat ng maraming dumaraan. Ang bawat kotse ay puno ng mga tao, lahat ay may nakakatakot na hitsura. Lahat ng nakakita sa kanila mula sa labas ay namangha. Sa sarili niyang kotse, malamig na sinabi ni Karen, i-on ang satellite imagery. Gusto kong makita kung gaano karaming tao ang nakapaligid sa anak ko. Tumanggaw si Bettina. Nagtatrabaho siya sa telepono habang nagmamaneho. Maya-maya, may lumabas na picture sa phone ni Karen.
Ito ay mula sa isang pribadong satellite ng Amerika. Nakita niya ang isang nayon na maraming tao ang nakapaligid kay Mark. Tila pinaglalaroan pa siya ng mga ito. Masyadong maraming tao kaya mas lalong umitim ang mukha ni Karen. Masyado kaming malayo sa kinaroroonan ni Marky. Tawagan mo si Hyder Carson, malapit siya doon, hayaan mo muna siyang humarap dito. Sabi ni Karen. Oo, agad na nag-dial ng numero si Bettina. Nakahakbang na siya hanggang sa makakaya niya sa pedal ng gas. Isang mahabang agos ng mga sasakyan ang mabilis na tumawid sa kalsada na parang galit na dragon na nagkimkim ng galit ng isang tao. Ito ang galit ni Karen. Pinrotektahan ni Mark sina Lilibet at Quinay Carson na nasa likod niya. Ang mga taga-nayon ay nagngangalit pa, pinalibutan silang tatlo. Hindi nabigla si Lilibet dahil pinoprotektahan siya ni Mark. Napakalma ng puso niya. Nakaganang pakiramdam niya sa mga mata ni Mark. Kailan nagsimulang maprotektahan siya ng batang ito na mas bata lang sa kanya ng ilang taon, isang junior. Hinawakan ni Lilibet ang mga braso ni Mark, nakaramdam ng panatag. Ingrate, gusto mo pa bang umalis? Isang babae ang sumugod, hinawakan si Quinay sa buhok at kinaladkad. Napaluha si Quinay. Tita, bitawan mo na ako. Let go. Matagal na kitang pinalaki. Okay lang kung hindi mo ako gantihan. But how could you let this all on me? I found a rich husband for you but you don't want him, now. You're bringing this up on me. Ungrateful girl. Tinadya mo bang bugbugin si Master Katie para lang madagdagan pa ang problema ko? Huwag mo nang isipin. Kinaladkad ng babae si Quinay papasok ng bahay na baka sa mukha ang isang mabangis na baliw. Sa sobrang galit ni Mark ay itinaas niya ang kanyang paa at sinipa siya. Bumagsak sa lupa ang babae sabay tili, ngunit nakahawak pa rin siya sa buhok ni Quinay. Sa sobrang sakit ni Quinay ay bumagsak din siya sa lupa. Inilabas ni Mark ang lahat ng galit niya. Karapat-dapat talagang bugbugin ang masamang babae na ito. Hinawakan ni Mark ang isa pang binti ng sirang upuan sa lupa at hinaampas nito ang kamay ng babae. She screamed, may tumama sa akin. May tumama sa akin, T. Sa sakit, binitawan ng babae si Quinay. Umiiyak si Quinay habang bumangon sa lupa. Mark, pasensya na. Umiling si Mark. Wala siyang dapat ipagsisisihan. Hobby. Natakot ngayon si Lilibet dahil maraming taga-baryo ang nagsamantala sa kanya upang palibutan siya. Sumugod si Mark at hinampas sila ng upuan, hinaila si Lilibet sa kanyang likod. Dako. Nananapak pa siya ng tao. Kunin mo ang mga gamit mo, kunin mo na ang mga gamit mo. Tigaw ng mga taga-nayon na nataman ni Mark habang binubugbog hanggang sa duguan. Galit na galit ang ibang mga taga-nayon kaya hinablot nila ang anumang mahahanap nila at sumugod na para bang ipapapatay nila si Mark. Malamig silang tinitigan ni Mark. Mayroong higit sa 100 ng mga taga-nayon sa paligid niya, ngunit wala siyang dapat ikatakot, hindi siya natatakot na pumatay ng mga tao. Habang mayroon lamang siyang kahoy na patpat, ang ibang mga taga-nayon ay halos armado, ang ilan sa kanila ay may hawak na patpat o hubad na kamao lamang. Madali silang hihigit sa bilang. Dinagtagal, natagpuan ni Mark ang kanyang sarili sa isang dahado. Napatras siya, sumakit ang balikat at tiyan. Patayin siya. Oo, binugbog niya ang mga tao natin. Huwag mo siyang pakawalan. Dumagundong lahat ang mga taga-nayon. Habang nagmamadali silang umakyat, hindi na nakatiis si Mark. Inabot niya ang pinakamalapit na tao at sinampal sila, binasag ang kanilang patpat at muling hinampas. Dinagtagal, maraming mga taga-nayon ang duguan sa kanilang mga ulo, humahagulgol sa matinding paghihirap. Itinaas ng isang taga-nayon ang kanyang paa at sinipa si Mark habang hindi niya napansin at nahulog siya sa lupa. Habang nakahiga siya, sinuntok at sinipa siya ng kaparehong taga-nayon. Sumasakit ang buong katawan ni Mark. Dali-dali siyang bumangon, pumitas ng ilang mga laryo sa lupa at inihagi sa mga binti ng mga taga-nayon. Peray! Isang taga-nayon ang bumagsak sa lupa na sumisigaw at ang iba ay naghiwa-hiwalay. Whoever's king dares to come over. I'll smash them to death. Bumangon si Mark mula sa lupa, namumula ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, para siyang leon, puno ng bangis. Kung sino man ang lumapit, bugbugin niya hanggang mamatay. Kabanata 148. Nagkatinginan ang mga taga-nayon sa paligid ni Mark.
Nagalit na sila kay Mark gamit ang kahoy na patpat o ang mga laryo sa lupa laban sa kanila, ngunit ngayon, pagkatapos marinig ang mga salita ni Mark, lalo silang nagalit. Anong kinatatakutan nyo? Ang dami nating tao. Patayin mo na siya. Oo, bugbugin mo siya hanggang mamatay. Tigaw ng mga taga-nayon. Galit na galit silang lahat. Hiniblot din nila ang mga brick sa lupa at pinalibutan si Mark. Namutla ang mukha ni Lilibeth Polan. Si Mark ay mabubugbog hanggang mamatay ng napakaraming tao. Tumakbo siya sa gilid ni Mark at sinabing, "Hobby. Umurong ka ng kaunti," sabi ni Mark. Ngayon, papaluan na niya ang mga taong ito. Walang dapat ikatakot. Ang mga taong ito ay talagang karapat-dapat sa isang bagbog. Kalmado pa rin ang hitsura ni Mark, nagsimulang maiyak si Lilibeth. "Hobby, sobrang dami nila. Tumakas ka. Babae ako, hindi sila papatol ng babae." Umiling si Mark. Wala itong saysay. Siguradong tatamaan si Lilibeth ng isang tulad ng tiyahin ni Quinay Carson. Dahil nataman niya si Quinay, siguradong susunod ang iba. At saka, paanong iiwan ni Mark si Lilibeth mag-isa? Umurong ka ng kaunti, seryosong sabi ni Mark. Hindi. Inawakan ni Lilibeth ang kamay ni Mark at tumangging bumitaw. Huwag kang mag-alala. Madalas akong nag-eehersisyo para hindi ako mahihirapan sa laban ng grupo, sabi ni Mark. Hindi. Namula ang mga mata ni Lilibeth at mariin siyang umiling. Ilang beses siyang pinrotektahan ni Mark na nagparamdam kay Lilibeth na protektado siya sa ilalim niya. Ayaw niyang mawala ang pakiramdam na ito, kaya kailangan nilang harapin ito ng magkasama. Napatingin si Mark sa kanya. Sa totoo lang, makapangyarihan talaga ang asawa niya ngayon. Ang mga taga-nayon ay nagkukumpulan sa kanila habang hinihila ni Mark si Lilibeth sa likod niya. Mukha siyang malungkot. Maraming tao pero tinawagan na niya si Bettina kaya kailangan na lang niyang magpatuloy hanggang sa dumating ito. Siguradong magdadala ng tulong si Bettina. Itinulak ni Mark si Lilibeth sa likod niya, kumuha ng laryo, at inihagis ito. Pinato niya ng laryo ang bawat taga-nayon na nakikita niya na natakot kay Lilibeth at namutla ang mukha ni Quinay. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malakas na dagandong ng makina ang maririnig sa di kalayuan. Huminto ang lahat. Nang marinig nila ang tunog, lumingon sila upang makita ang kalsada ng nayon kung saan dumating ang isang lalaking nakasakay sa isang motorsiklo sa napakabilis na bilis. Ang bilis makalaglag pa nga. Parang sisubog na ang makina. Huminto ang motorsiklo sa harap ng lahat at bumaba ang isang medyo may edad na lalaki. Ang buong katawan niya ay nabahira ng dumi na para bang kagagaling lang niya sa isang construction site. Nakatsinelas siya at mamantika ang bibig. Tila diretsyong lumapit siya sa kalagitnaan ng pagkain niya. "Sino ka?" Galit na humawak ng laryo ang isang taga-nayon at lumapit sa estranghero, sinusubukang takutin siya. Gayunpaman, sinulyapan lang siya ng lalaki, itinaas ang kamay at sinampal ang taga-nayon. Napasigaw ang taga-nayon at bumagsak sa lupa. Nagulat si Mark. Ito ba ang taong tinawag ni Bettina? Napatulala ang ibang mga taga-baryo at agad na pinalibutan ang lalaki sa galit na galit. "Ang impyerno ang ginagawa mo. Ano sa tingin mo makakatama ka ng tao? Siya dapat ang katulong nila. Huwag mo siyang pakawalan. Lumaban ka." Nagsalita ang lahat ng mga taga-nayon. Nagtipon sila sa paligid ng lalaki, lahat ay may hawak na mga brick. Galit na binato siya ng isa sa kanila ng laryo. Ngayon lang, na-knockout ng lalaki ang isa niyang kamag-anak. Sa nakikita niyang kamag-anak na binubugbog ng ganito, paano niya ito natitiis? Muling sumampal ang lalaking ito at namamaga ang mukha ng taga-nayon sa isang tabi habang bumulusok sa lupa, hindi gumagalaw. Nagkatinginan ng ibang mga taga-baryo. May nambubugbog. "Halika dito lahat." Ang mga taga-nayon ay sumigaw sa taas ng kanilang mga baga. Mas dumami ang mga taong dumarating, lahat ay may dalang mahabang asarol. Napakabilis na pinalibutan sila ng 12-dosenang mga tao at ang kapaligiran ng eksena ay biglang naging kakilakilabot. Puno ng galit ang lahat. Ang kaguluhan ng eksena ay nagpakita na ang mga tao sa kanilang nayon ay binubuli ng mga tagalabas. Lumapit ang hindi pamilyar na lalaki kay Mark at sinabing, hindi pa sila dumarating. "Masyadong komplikado ngayon. Ihatid mo muna ang iyong mga kaibigan." Tumango si Mark. Ang lalaking ito ay dapat isa sa mga kamag-anak ni Bettina o ng kanyang ina, bagaman hindi niya ito kamukha.
Gayunpaman, maraming tao ang maaaring saktan sina Lilibet at Quinay, kaya kailangan niyang alisin ang mga ito ng sabay-sabay. Umalis muna tayo dito, sabi ni Mark kina Lilibet at Quinay. Natigilan sina Lilibet at Quinay. Akala nila ngayon palang tapos na. Kami, tumanggaw si Lilibet. Oo naman si Quinay pero kailangan din niyang ilayo ang kapatid niya. Tinanong siya ni Mark kung nasaan ang kapatid niya. Tinabi ni Quinay na sa school hostel siya tumutuloy, nasa ikapitong baitang siya. Tumanggaw si Mark at pinatawag si Quinay sa kapatid. Mabilis na tumanggaw si Quinay ngunit sinabing nasa kamay pa rin ng kanyang tiyahin ang kanyang telepono. Nilabas ni Lilibet ang phone niya at ibinigay sa kanya. Tumawag kaagad si Quinay. Napatingin si Lilibet sa kotse niya. Ganito na ang harapan ng sasakyan. Ito ay halos hindi magamit. Napabuntong hininga siya. Ilang taon na niyang kasama ang kotseng ito ngunit nasira ito ngayon. Kaya pa niya itong iDrive dahil hindi dapat maging problema ang pag-alis sa kanila rito. Sumakay ka na sa kotse, let's go, sabi ni Lilibet habang binubuksan ang pinto sa harapan ng kotse at pumasok. Mapipilitin niyang paandarin ang sasakyan pagkatapos ay start ang makina ngunit naapektuhan na ng naka-warp na hood ng kotse ang line of sight niya. Pumasok si Quinay. Nakalusot na siya sa kapatid niya kanina lang. Hiniling niya sa kanya na mag-impake at umalis kaagad. Tumingin si Mark sa lalaking pinadala ni Bettina at nagtanong, any problems? Hindi, umiling ang lalaki. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tinanong ni Mark ang kanyang pangalan. Hyder Carson, sabi niya. Tama, tatandaan ko na, paakay na sana si Mark sa sasakyan pero nagmamadaling tumayo ang tiyahin ni Quinay at Sam Andel sa hood ng sasakyan, pinipigilan silang makaalis. Walang utang na loob na bata. Sobra mo na akong nasaktan ngayon at gusto mo pang umalis. Pinato ni Mark ang isa pang ladrilyo. Damyugo ang ulo ng tiyahin ni Quinay Carson nang bumagsak ito sa lupa. Nang makita siyang ganoon ni Quinay ay agad siyang napahikbi. Sumakay si Mark sa kotse at ipinagpatuloy ni Lilibet ang pagmamaneho nito. Paanong hinayaan ng iba pang mga taga-nayon si Mark na umalis ng ganoon kadali? Sunod-sunod nilang hinampas ang sasakyan gamit ang kanilang mga asarol. Nakakatakot na malakas ang dagandong ng kanilang mga gamit. Nabugbog na ang sasakyan. Kung patuloy silang hampas ng ganito, malapit nang mabasag ang salamin. Namutla ang mukha ni Lilibet habang nagmamaneho. F-sake, lumabas ka nga dito. Gusto mo pa bang umalis pagkatapos mong bugbugin ang mga tao natin? Lumabas ka, galit na umungol ang mga taga-nayon ngunit pinakawalan ni Hyder ang kanyang mga kamao. Ang isa sa mga taga-nayon ay nahulog sa lupa na umiiyak. Lalong nagalit ang iba pang mga taga-nayon. Ngayon, makikipaglaro ako sa iyo. Walang ekspresyon na sabi ng lalaki. Tinamantala ni Lilibet ang pagkakataong ito para itapak ang pedal ng gas at nagmamadaling lumabas. Ang mga taga-nayon ay natakot. Nakatabi lang sila. Tinuang ng ahas na ihinto ang sasakyan. Ang kotse ni Lilibet ay mabilis na nasira sa pagkubkob. Nakahinga ng maluwag ang lalaki. Kung may nangyari kay Mark, parang patay na siya. Ngayong nakaalis na si Mark, sa wakas ay nakapagpahinga na siya. Pinandilatan siya ng lahat ng taga-nayon at pinalibutan siya. Tiningnan lang sila ng lalaki at sinabing, hindi pa naman huli ang lahat para umalis kayong lahat. Umalis ka. Tinamaan mo ang mga tao sa baryo natin, kaya ikaw ang hindi makaalis. Tinisingil siya ng lahat ng mga taga-nayon. Inilabas nila ang kanilang mga una, asarol at ladrilyo. Nakakamangha ang mga kalamnan ng lalaki, mag-isa niyang sinasalubong ang grupong ito ng mga tao, tinatamaan ang sinumang nakikita niya. Nanginginig na bumangon sa lupa ang tiyahin ni Quinay. Sabik na sabik siya. Kung aalis si Quinay, hindi lang basta-basta kailangan niyang ibalik ang dote ni Quinay, pero ang pinakamahalaga ay magiging digmit siya. Lumapit siya kay Master Katie, na nahimete, at niyugyog ang katawan nito. Master Katie, Master Katie. Sa pagkatulala, si Master Katie ay nagmulat ng kanyang mga mata sa namumuong sakit ng ulo. Natarante siyang tumayo at tumingin sa paligid. Hindi nagtagal ay nagalit siya, nasaan siya? Nasaan siya? Wala na, sabi ni tita. Tinampal ni Master Katie ang babae at bumagsak ito sa lupa, umuungol sa sakit. Mabangis si Master Katie. Tumakbo pagkatapos akong bugbugin. How dare he? Nilabas niya ang phone niya para may tawagan. Tay.
Tumawag ka kaagad ng 30 tao. Ako, panimula ni Master Katie ngunit biglang natigilan dahil may dumating na Rolls-Royce mula sa pasukan ng village at may higit sa 10 all-terrain na sasakyan sa likod ng kotse. Sino ito? Napakaraming sasakyan, at pareho silang lahat. Hindi ito isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Nagulat siya. Napatigil ang lahat dahil sa malalakas na ingay ng sasakyan. Nagkatinginan sila at hindi alam ang nangyari. Pinalibutan ng mga sasakyan ang nayon. Bumukas ang kanilang mga pinto at lumabas ang 50 lalaki na nakasot. Lahat sila ay mukhang nakakatakot, agad na pinalibutan ang lahat ng mga taong naruroon. Ang mga taga-nayon ay hindi pa nakakita ng ganoong eksena. Natigilan silang lahat at tumingin sa paligid na hindi alam ang susunod na gagawin. Sa katunayan, hindi nila alam kung ano ang nangyari. Bumukas ang bintana ng Rolls-Royce at isang malamig na boses ang namula sa loob. Sino ang nakabangga sa anak ko kanina? Lumabas ka. Kabanata 149. Tulala talaga ang mga taga-baryo. Hindi pa nila naranasan ang ganoong eksena noon at hindi rin nila alam na Rolls-Royce pala ang sasakyan. Naramdaman lang nila na ang kotse na ito ay dapat na napakamahal. Ang mga tao sa kanilang paligid ay mukhang malamig ang dugo na para silang mga Verdugo na may hawak ng machete noong unang panahon. Isang aura ng takot ang bumalot sa mga taga-nayon. Panik. Nagsimulang magpanik ang mga mapagmataas at dominanteng taga-nayon mula kanina. Takot at walang ulo, tahimik silang nagyakapan sa isa't isa, hindi nang ahas gumawa ng anumang ingay. Sa partikular, si Master Katie, na nasa telepono, ay nabigla na. Napatitig siya sa eksenang nasa harapan niya habang nakadilat ang mga mata. Malaglag na ang eyeballs niya at nanginginig ang buong katawan niya nang hindi sinasadya. Isang custom na Rolls-Royce at isang hanay ng mga all-terrain na sasakyan na may napakaraming sinanay na tao na bumababa sa kanila. Ito ay isang palabas na hindi pa nila nakita. Ito ay agresibo at kamangha-manghang. Ito ay isang tanawin na maaaring lumunin sila ng buo. Malinaw na alam ni Master Katie kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Nangangahulugan ito na ang taong nakaupo sa Rolls-Royce ay partikular na kakilakilabot at nakakatakot. Hindi niya kayang saktan siya. The point was, anong anak ang ibig sabihin ng nasa sasakyan kanina? Ang ibig ba niyang sabihin ay ang pumalo sa kanya ng patpat ngayon lang? Ang puso ni Master Katie ay malapit nang tumalon palabas sa kanyang dibdib. Hoy! Anak, bakit hindi ka nagsasalita? Nasaan ka? 30 tao ang tatawagan ko ngayon. Sino ba naman ang naglalakas loob na i-bully ang anak ko? Magkita tayo kapag nabali ko ang mga paa nila. Hoy, usapan, bakit wala kang sinabi? Galit na boses ng ama ni Master Katie ang lumabas sa telepono. Kinilig si Master Katie. May tinatawagan ka ba? Isang malamig at magaan na boses ang lumabas sa sasakyan. Bumagsak ang boses sa tenga ni Master Katie na lalong nagpakilig sa kanya. Gusto niyang ibaba ang telepono sa takot ngunit mali ang pag-click ng nanginginig niyang mga daliri. Iyon ay ang tagapagsalita. Ang galit na boses sa telepono ay biglang tumunog sa buong tahimik na kapaligiran. Anak, sabihin mo, sinong bubuli sa'yo? Kaya kung tumawag ng 10 sasakyan at patayin ang buong pamilya niya. Hindi, dudurugin ko ang buong pamilya niya, pati ang puntod ng mga ninuno niya. Sabihin mo, anak. Ang boses na ito ay umalangaw-ngaw sa buong nayon. Sa sandaling ito, ang galit ng ama ni Master Katie ay tila walang laman at walang halaga. Ang hangin ay napuno ng pagpatay na layunin. Ang layunin ng pagpatay ay nagmula sa mga taong ito na sinanay ng mabuti. Nagyayelo na ang kapaligiran. Dad, stop talking, Dad. Napaluhod si Master Katie sa lupa na may halong pagtatampo. Kumalat ang takot sa buong puso niya. Walang silbi ang pagtawag ng kanyang ama para humingi ng tulong. Sa dinami-daming tao na nakapaligid sa kanya, huli na para sa anumang tulong na dumating. Ano bang pinagsasabi mo? Anak, ano ang kinakatakutan mo? Walang naglalakas loob na tumawid sa sinuman sa aming pamilya. Sabihin mo sa akin, sino ang taong ito, at ako mismo ang pupunta para bugbugin siya. Pagbabante ng ama ni Master Katie. Bugbugin mo ako, tugon ng mahina at malamig na boses sa sasakyan. Sino? Sinong kausap? Tigaw ng tatay ni Master Katie. Ikaw si Tristan Katie, hindi ba?
Ang iyong mga holding company ay nagulat ng maraming pagkalugi. 2 sa 3 ang nalulugi, habang ang isa ay may tubo lamang na 3,000 hanggang 4,000 dolyar sa isang buwan. Hindi, ikaw ay kumikita a little more last month, 4,832, more or less, mahina pa rin ang boses sa sasakyan. Ano, anong kalokohan ang sinasabi mo? Naguguluhan ang tono ng bossy ni Master Katie, to the point na kinilabutan. Si Master Katie ay lubos na namangha. Nakinggulat niya na halos malaglag ang panga niya sa lupa dahil ganap na tama ang sinabi nito at napakadetalye nito na parang sa kanya ang kumpanya. Magulo talaga ang kumpanya ng kanyang ama kaya itinulak niya ang kanyang swerte sa paghahanap ng mapapangasawa. Nagkatinginan ng ibang mga taga-baryo. Totoo ba ito na ang pamilya ni Master Katie ay hindi kumikita ng malaki kada buwan? Anong godman nonsense pinagsasabi mo? Hahanap ako ng taong sasample sa iyo. Galit na galit ang ama ni Master Katie. You're not qualified enough to kill me. It's about time, and I really hate others scoring me, kaya tuturuan kita ng leksyon, tunog ng boses sa sasakyan. Haha, alam mo kung nasaan ako ngayon. Impyerno, sinabi mo pa nga gusto mo akong turuan ng leksyon. Marami na akong nakitang mga taong nagpapanggap na mabuti noon at hindi pa ako nakakita ng katulad mo. Uupo ako dito naghihintay. Para sa'yo, naghihintay ng leksyon mo. Anak, magsabi ka, tatawag ako agad ng lumapit at luluhod sa lupa, bigyan mo ako. Ang boses ng ama ni Master Katie ay mapagmataas at nangingibabaw, puno ng pagmamataas at paghamak. Kailangang maniwala ni Master Katie na talagang kahanga-hanga ang kanyang ama. Gayunpaman, isang ingay ang nanggaling sa telepono, parang may sinipa sa pinto. Nasaan ang mga mata mo? Hindi mo ba alam na nandito ako? Umalis ka nga dito. Ikaw, sino ka? Huwag, hindi, Kamay ko, kamay ko. Tulong, tulong, sabi ng ama ni Master Katie sa telepono. Ang sumunod ay ang kanyang mga sigaw at pagmamakaawa sa telepono. Lahat ng mga taong naruroon ay natulala. Ang marangal na Tristan Katie ay sumisigaw. May pinadala ba talaga ang nasa sasakyan para turuan ng leksyon ng ama ni Master Katie? Tatay, tumawag si Master Katie. Sa sobrang takot ay napaupo siya sa lupa, nanginginig ang buong katawan. Uling sigaw ng kanyang ama. Pagkatapos, wala nang tunog sa telepono. Isang lalaki ang lumapit kay Master Katie, itinaas ang kanyang mga kamao, at ibinato ito sa kanya. Tigaw ni Master Katie. Stop! Please stop! Pagmamakaawa niya. Bagaman, sa lalong madaling panahon, si Master Katie ay nasa bingit ng kamatayan. Nanlaki ang mata niya. Kinilabutan siya at naguguluhan. Tino lang ang nasaktan niya. Natahimik ang buong lugar. Ang takot ay kumalat sa gitna nila. Sa sandaling ito, ang mga taga-nayon ay natakot sa kanilang talino. May tumama kay Master Katie. Anong nangyayari? Napakalakas ng taong binugbog natin. Napakaraming tao ang tinawagan niya. Masyadong kakilakilabot, masyadong kakilakilabot. Tino ang mga taong ito? Ang mga espesyal na puwersa. It's none of my business, none of my business. Siya yun. Siya yung nagtanong sa amin na bugbugin sila. Sa kanya lang yun. Yes. It's her. It's none of our business. Nagsalita ang lahat ng mga taga-nayon. Dahil sa pagkataranta, baliw nilang hinaila palabas ang tiyahin ni Quinay. Natulala na siya, namutla ang mukha niya sa sobrang takot. Nanginig siya at nagpupumiglas. No, it's none of my business. Tila ang gumawa ng pambubugbog. Buong lakas siyang nagmakaawa. Sa kabila nito, may dumating na tao. Si Hyder Carson iyon. Kinuyam niya ang kanyang kamao at inilabas iyon. Napasigaw ang tiyahin ni Quinay at agad na nahimatay. Ang lahat ay nahulog sa patay na katahimikan. Nilamon ng takot ang hangin. Uulitin ko, ang mga bumugbog sa anak ko kanina, stand out. Sa sasakyan, muling tumunog ang boses. Walang alinlangan, ito ay puno ng kamahalan ng isang reyna. Ang mga taga-nayon ay umiling sa pagkaalarma. Walang nangahas na tumayo. Lahat kayo ay hinampas ang aking anak ng inyong mga kamao, Ledrillo at Asarol, ngunit walang gustong manindigan. Talunin silang lahat pagtapos, tunog ng boses sa loob ng sasakyan.
Dose-dosenang sanay na mga lalaki sa pinangyarihan ang tumango. Iniangat ang kanilang mga kamao upang tamaan ang nababahala ng mga mukha ng mga natakot na mga taga-nayon na nagpaiyak sa kanila sa paghihirap na walang tigil. Hindi ko siya sinaktan. Hindi, sabi ng isang taga-baryo. Hindi. Isang beses ko lang siyang sinipa. Ako. Tinubukan ng isa pang taga-nayon na magpaliwanag. Pagkalipas ng 3 minuto, ang nakakatakot na motorcade ay umalis, lumipad. Ang mga taga-nayon ay nakahandusay sa buong lupa, nababalot sa kanilang mga mukha ang takot. Sa kanilang pagbangon mula sa kanilang mga paa ay maaalala nila ang araw na ito magpakailanman. Tinundo na ni Mark Orleans at ng iba pa ang nakababatang kapatid ni Quinay. Naisip ni Mark na mas mabuting pumunta siya sa Ocean City at doon mag-aral. Maaari niyang tawagan ang kanyang ina upang ayusin ito para sa kanya. Napakasimple noon. Hinawakan ni Quinay ang kapatid. Bago siya matauhan ay medyo matamlay ang kapatid niya sa pagtanggap ng balita. Ngayon, sila ay pinalaya at hindi na kailangan pang abusuhin ang kanilang nakakakilabot na tiyahin. Nagpasalamat si Quinay. Sa huli ay hinatid sila ni Lilibeth Polan pabalik sa kanyang pwesto sakay ng basag na kotse. Sabi niya, maaari kayong dalawa sa bahay ko ngayon. Salamat, guro, napaluha si Quinay. Hindi niya talaga alam kung paano babayaran ang mga ito. Ayos lang, nilabas ni Lilibeth ang susi ng bahay at iniabot kay Quinay. Alam mo kung saang palapag ang bahay ko. Umakyat muna kayong dalawa. Oo. Tinanggap ni Quinay ang susi at dinala ang kapatid sa itaas. Bumalik ang tingin niya kay Mark at huminga ng malalim. Si Teacher Polan talaga ang wifey niya at talagang nagde-date sila. Ganun pa man, ilang araw na ang nakalipas, ang ginawa ni Quinay noong gabing iyon ay sobrang nahihiya niyang harapin si Teacher Polan. Nakonsensya siya, ngunit habang iniisip niya iyon, naging malinaw sa kanyang isipan ang bahagi kung saan tinulungan niya si Mark na gawin iyon. Ang kanyang kamay. Nahaharap si Quinay sa isang dilema, mamamalagi ba si Mark ngayong gabi? Paano kung hinawakan niya ulit siya? Umiling si Quinay at umakyat na silang dalawa. Lumabas si Lilibeth sa sasakyan at tinignan ito. Isang himala na kaya niyang magmaneho ng napakalayo pabalik. Ngayon ay wala na itong halaga kahit na naayos niya ito. Napabuntong hininga siya. Dahil wala na ang sasakyan, maaari na siyang sumakay ng bus sa hinaharap. Kapag siya ay kumita ng mas maraming pera, maaari siyang bumili muli ng isa. Bukas ibebenta ang sasakyan. Maaaring nagkakahalaga ito ng 10,000 hanggang 20,000 dolyares at maaari din itong mapawi ng kaunti ang kanyang pitaka sa ngayon. Nakita ni Mark ang dismaya sa mukha ni Lilibeth. Lumapit ito sa kanya at sinabing, "Wifey, bibilhan kita ng kotse." Kabanata 150. Wala. Hobby, sasakay lang ako. Mabilis na umiling si Lilibeth Polan. Though, naantig siya. Nang sabihin niyang bibili siya ng kotse para sa kanya, tiyak na hindi ito magiging anumang murang sasakyan. Maaaring magastos siya ng 2 hanggang 300 grand para mabili ito. Gayunpaman, ang perang ito. Sariling pera ba ni Mark Orleans o ibang babae? Dahil sa pag-iisip nito, labis na nahirapan si Lilibeth Polan. Kung galing kay Mel Demain o sa babae sa Rolls-Royce ang pera, hinding-hindi niya ito tatanggapin. Ano pa, gaano kamahal ang pagbili ng kotse ngayon? Mas mabuting mag-ipon ng pera. Kanina pa niya ito pinag-isipan. Kapag naibenta na niya ang sasakyan, maaari na siyang magsimulang mag-ipon at maghintay na lumago ang sarili niyang kumpanya. Makakabili na siya ng kotse noon. Hobby, huwag ka na bumili. Sasakay ako ng bus. I mean it, walang magawang tumingin si Lilibeth kay Mark. Inulit niya ang sinabi niya sa seryosong tono. Wifey, I can afford any car you want. You tell me? Bibili ako, sabi ni Mark. Nag-aalala ba si Lilibeth na hindi niya kayang bumili ng sasakyan? Kailangan lang niyang tumawag sa kanyang ina para bumili ng 4S Automobile Store, kaya't paanong hindi niya kayang bumili ng kotse? Hindi ko kailangan ng kotse ngayon, hobby, giit ni Lilibeth. Wifey, nagpapatakbo ka ng kumpanya. Paano mo ito magagawa ng walang sasakyan? Ang layo ng kumpanya mo sa bahay, sabi ni Mark. Parehas lang ito ng pagsakay sa bus. Bakit hindi ka bumili ng sarili mong sasakyan? Sabi ni Lilibeth.
Huling oras sa airport, sinabi ni Mark na mayroon siyang kotse, ngunit hindi niya ito nakita nang pumunta siya sa parking lot. Nakaramdam siya ng kakaiba. Mayroon akong kotse, BMW, at nawala nang masabi si Mark. Mayroon siyang BMW 7 Series at isang Porsche. Ang dalawang sasakyan ay sapat na sa ngayon. Kapag kumita ang kanyang pelikula at ang plaza, iisipin niyang bumili ng iba pang sasakyan gaya ng Rolls-Royce at Maybach. Galing talaga siya sa mayamang pamilya, kaya hindi magiging problema para sa kanya na bumili ng 12 dosenang o kahit 100. Hobby, bulalas ni Lilibeth. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang sumama sa akin ngayon upang, tulad ng sinabi ni Mark, lumapit si Lilibeth, napakagatlabi. She interrupted, drop it Hobby. Dito ka ba matutulog ngayon? Ayaw na niyang pakinggan pa ito. Bigla niyang naramdaman na sobrang incompetent niya. Sa isang banda, mabibili siya ni Melda ng kotse ngunit hindi niya magawa. Sa kabilang banda, si Mark ay mas bata sa kanya, kaya hindi nararapat para sa kanya na bilhan siya ng kotse. Ito ay dapat na ang mas matanda ang bumili nito para sa mas bata. Naisip ni Mark na kung mag-isa lang si Quinay, walang magiging problema para manatili siya. Gayunpaman, nasa paligid ang 12 o 13 taong gulang na kapatid ni Quinay. Mayroon lamang isang silid tulugan at isang sala. Hindi magiging angkop para sa kanya na manatili sa panahong ito. Matulog ulit ako, nag-isip sandali si Mark at sinabi. Well, iingat ka sa pag-uwi, payo ni Lilibeth. Wifey, you can sleep in my place? Ay, natuwa si Mark. No thanks, pagsingit ni Lilibeth. Umiling siya. Ang bahay na iyon ay kay Melda. Paano siya natutulog doon? Paano awkward kung babalik si Melda? Namula ang mukha ni Lilibeth sa naisip. Okay then, tumango si Mark. Nadismaya siya. Gayunpaman, napakalakas ni Lilibeth ngayon kaya may gustong gawin si Mark para sa kanya. Kung tutusin, masyadong maganda at maganda ang katawan ng kanyang wifey na nagpapataas sa kagustuhan ni Mark na masakop ang kanyang katawan. Sa kabila nito, ayaw ni Lilibeth na sumama sa kanya pauwi. Dahil hindi rin naman siya makakapag-stay sa pwesto niya, paano na lang sila mag-hotel? Hindi siya papayag dito. Habang iniisip niya iyon, mas natukso si Mark. Wifey, walang tao sa eskinita na iyon. Pwede bang? Ano bang iniisip mo? Namula ang mukha ni Lilibeth. Napatingin na lang siya kay Mark na biglang natigilan. Nalaman niyang nakatingin ito sa kanyang mga binti, dibdib, at ang tingin sa mga mata nito ay nagpapamanhid sa kanya. Kinakabahan siya lalo na at nag-iingat sa pagtitig ng ganoon. Naisip din niya na walang gagawin sa kanya si Mark dito, di ba? Tama, nangyari na ang iniisip niya. Masyado ba niyang pinigilan ang sarili niya? I'm thinking. Nakaramdam ng sobrang tuwa si Mark. Nagulat siya. Di manit, masyado ba akong kinakabahan? Bakit ako kinakabahan kung sarili kong asawa? Mayroon ba talagang anumang uri ng problema sa akin? Kung alam ni wifey ang tungkol dito, kaya ko pa ba siyang harapin? Nakakahiya. Hindi na naglakas loob si Mark na mag-isip pa ng ganoong kalokohan. Hobby, may mga tao pa sa eskinita. Kung may makakita sa atin, hindi maganda, hindi. Bakit hindi tayo sumakay sa kotse? Nag-ipon ng lakas ng loob si Lilibeth at ibinulong ang mga nakakahiyang salitang ito. Marahil ay ayaw niyang tulungan siya ni Melda, kaya nagpa siya siyang magsalita ngunit habang nagsasalita siya, lalo siyang nag-aalala. Walang sinabi si Mark. Hindi siya mapakali at nakita niyang humihinga siya ng malalim na para bang may pinipigilan siya. Natigilan at natarante si Lilibeth. Hobby, anong ginagawa mo? Wala, umiling si Mark. Wifey, uuwi na ako. Matulog ka ng maaga. Susunduan kita bukas. May kotse naman ako. Natahimik si Lilibeth. Ang taos-pusong titig ni Mark ay gumalaw sa kanya. Sige Hobby, sunduin mo ako bukas. Punta ka ng maaga, may test ka pa bukas. Sige, sabi ni Mark. Tumango siya. Tiyak na nasa kotse si Queen ay bukas, kaya wala sa tanong ang Porsche dahil hindi ito kasya sa kanilang lahat. Kaya, ang BMW 7 Series lang ang kaya niyang i-drive palabas. Ilang araw na ang nakalipas. Ang kotse ay dapat na handa na ngayon. Sana. Hindi nang ahas si Mark na tumingin sa mamasa-masa na labi ni Lilibeth.
Tumakbo siya palabas ng building. Nagulat si Lilibet. Anong ginagawa niya ngayon lang? Paano niya babanggitin tapos babawiin? Kakaiba. Hindi ko alam kung narinig ng asawa ko ang sinabi ko kanina. Paano ko sasabihin? Nahihiya ako. Namula si Lilibet at umakyat sa taas. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya si Quinay. Humiti siya at sinabing, huwag kang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Mag-ayos ka sa bahay. Magmula noong una niyang nakilala si Quinay, alam na niyang walang mga magulang na katulad niya si Quinay. Kaya, gagawin niya ito para sa kanya. Salamat, guro. Lalong nahiya si Quinay na tumingin sa kanya. It's okay. What's wrong? Quinay. Bakit ang tahimik mo? You don't have to be so polite to me, pag-alo ni Lilibet sa kanya. Teacher, mag-asawa ba talaga kayo ni Mark? Tanong ni Quinay sa mahinang boses. Well, mag-asawa na kami, pero wala pa kaming marriage certificate. Pag 22 na siya, tatapusin ko na siya, seryosong sabi ni Lilibet. Napagpasyahan niya na kung walang alitan sa pagitan nila noong si Mark ay 22 taong gulang at kung makakasama pa niya ito. Ngayon maaari siyang magkaroon ng isang sanggol sa kanya kahit na ang dalawang anak ay ayos lang. Nabigla si Quinay. Narinig niya sa sariling tainga ang pag-amin ni Lilibet. Nakaramdam ito ng pagkagulat. Paano nakipag-date si Mark sa pinakamagandang guro sa campus sa napakaikling panahon? Ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Surprised. Haha, don't be. But keep this between us. I still want to continue teaching, seryosong sabi ni Lilibet. Sige, gagawin ko. Tumanggo si Quinay. Hindi niya sasabihin kahit kanino. Masyadong mahigpit ang kanyang paaralan. Kung may makakaalam nito, tiyak na masisibak si Teacher Polan. Salamat. May test ka bukas, kaya magpahinga ka ng maaga. Sabay tayong matutulog na tatlo, pasok ka, hinailan ni Lilibet si Quinay papasok ng kwarto. Walang malay na napatingin si Quinay sa sulok ng silid kung saan may alaala siya doon. Tandang-tanda pa rin niya ang nangyari sa kwarto ng mga oras na iyon at hindi na napigilan ni Quinay. Pero simula nang sabihin sa kanya ni Teacher Polan ang tungkol sa kanilang relasyon, hindi na niya uulitin iyon. Nang umuwi si Mark sakay ng kotse, kailangan pa niyang gawin ito sa banyo. Di man anong nangyayari? Lumabas siya ng palikuran, nalungkot. Siya ay medyo malusog, kaya imposible para sa kanya na naging napakahina. Dahil ba sa sobrang kaba sa sarili? Dahil ba kahit kailan ay hindi pa niya talaga nahawakan ang isang babae? Dapat siyang mag-jogging ng ilang kilometro at pagkatapos ay bumalik sa kama. Pagsasanay. Hindi niya kayang ipahiya ang sarili sa harap ni Lilibet. At least, dapat niyang patunayan sa kanya kung gaano siya kikaya. Labis na kumpiyansa si Mark. Nagpalit siya ng damit at lumabas. May basketball court sa lugar. Mainam na tumakbo sa paligid ng court para sa ilang laps at kunin ang kanyang ehersisyo. Pagbukas niya ng pinto para lumabas, nakita niya si Melda na papalabas ng elevator. Namangha si Melda. Hindi niya akalain na makikita siya rito na akala niya ay kasama niya si Lilibet, hindi ba? Bakit siya bumalik? Bakit gabi-gabi na ang suot ni Mark sa kanyang sportswear? Nagjo-jogging ba siya? Anong meron? Lumapit si Melda. Walang mahanap na salita si Mark. Masasabi ba niyang susanahin niya ang sarili niya? Di man? Paano kaya ito? Ikaw, may naisip si Melda. Pagsasanay. Maaaring ito ay. Biglang gustong tumawa ni Melda. Ikaw, nagte-training ka para kay Lilibet ha? Ginawa mo siya ngayon tapos tinawanan ka niya. Kaya ikaw. Namula ang mukha ni Mark sa kahihiyan. Forget what they doing, keep on.